isang pharmaceutical researcher na inialay ang bawat sandali ng kanyang buhay sa laboratorio. Isinuko niya ang sarili sa trabaho ng todo dahil kapag naaalala ang pagkamatay ng kanyang kapatid na babae sa sakit noong nangungunang pagkabata. Naniniwala siya sa loob na kailangan niyang punan ang kawalang ng iyon sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang tao. Isang gabi, matapos ang sunod-sunod na oras ng pagsusumikap, nagpa siyang magpahinga siya ng kaunti. Bago siya matulog, tinsek niya ang natitirang oras para matapos ang isa niyang proyekto at naisip na matagal na rin mula nang huli siyang direktang nakausap ng isang pasyente. Kinabukasan ng umaga, pumasok ang isang empleyada para gisingin siya at, sa kanyang pagkagulat, natagpuan siyang patay na. Samantala, bumuklat ng mga mata si Yakutani at nagising sa isang hindi pamilyar na silid. Sa tabi niya ay isang babae na, nakangiting may ginhawa, tinatawag siyang Pharma at sinabing tinamaan siya ng kidlat kinahapon. Sinusubukan ni Yakutani intindihin ang sinasabi niya. Ngunit di nagtagal na pagtanto niyang ang tinig na naririnig niya ay hindi yaong nararapat sa kanya at ang katawan na sinasakupan niya ay hindi na rin pareho. Nang tinignan niya ang paligid, napansin niyang sinauna ang kapaligiran at, lumapit sa bintana, nakita ang isang napakalawak na hardin at, sa di kalayuan, isang malaking lungsod na nag-iwan sa kanya ng paghanga. Hiniling niya sa babae na magdala ng salamin at, nang makita ang sarili niyang refleksyon. Naiintindihan niya ngayon ay nagmumukha na siyang 10 taong gulang na batang lalaki. Pag tinawag siya ng ibang pangalan, sabi niya hindi niya malinaw na naalala kung sino siya. Pagkatapos nilinaw ng babae na ang pangalan niya ay Falma de Meses. Naalala ni Falma ang mga alaala mula sa nakaraang buhay at napagpasyahan niyang dapat namatay siya dahil sa sobrang trabaho. Sinabi niya na magulo pa rin ang isip niya at ipinakilala ng babae ang sarili bilang Charlotte at hiniling niyang tawagin siya niyang Lot. Humihiling si Falma ng tulong na tanggalin ang mga benda at mabilis siyang umalis para kunin ang kailangan. Paglupit niyang lumayo, nagulat si Falma nang mapansin ang mga ukit sa pulso niya na kapareho ng isinulat niya bago matulog. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Lot at tinanggal ang mga bendahe. Nagulat siya sa mga marka sa buong mga braso niya. Sinusubukan ni Falma ipaliwanag ng mga taong lagay ng Eltenberg na iniwan ng kidlat. Sinasabi ni Lot na ito ay isang sagradong tanda. Bigla siyang nanalangin at nang tanungin ni Falma kung bakit, sinabi niya na ipinapakita nito na pinrotektahan siya ng Diyos. Hindi maintindihan ni Falma ang ibig niyang sabihin, at sinabi ni Lot na ang tinutukoy niya ay ang Diyos ng medisina. Ipinapalagay na hindi niya naaalala iyon, sinasabi niyang siya ay simpleng nalilito lamang, ginamit ang pagkakataon para magtanong habang bumibisita sa bahay, ipinaliwanag niya na siya ay kabilang sa pamilya Medit. Mga aristokrata ng Imperyong Sunflob at kilala bilang ang royal na angkan ng mga parmasyutiko. Ang kanyang ama, si Bruno de Maas, ay may titulong Archduke at siya rin ang pangulo ng Imperial School of Pharmacy. Pagkatapos, dinala niya siya sa isang lugar kung saan ipinakita niya ang isang litrato ni Bruno, ang kanyang ina na si Beatrice, ang kanyang kapatid na si Blanche, at ang kanyang nakakatandang kapatid na si Pale. Nagulat si Thelma, at sabi ni Lot na mataas ang inaasahan ni Bruno sa kanya at kay Pale, pareho sa husay sa pharmacology at sa paggamit ng mga banal na sining. Hindi nauunawaan ni Falma ang ibig sabihin niya sa mga sining na ito, at ipinaliwanag ni Lot na mga pambihirang gawa ang mga iyon na itinuturing na mga pagpapakita ng mga Diyos. Tanong niya kung totoo nga iyon at kung kaya niya silang gamitin. Sabi ni Lot na palagi siyang magaling, umaasang hindi pa niya nakakalimutan. Sinasabi rin niyang ang paggamit ng mga banal na sining ay tanda ng pagkamaylahi at dalubhasa siya sa mga sining ng elementong tubig. Sinabi ni Falmer na halos wala na siyang maalala at tinanong kung ano ang mangyayari kung hindi na niya maibabalik ang mga alaala niya. Mas gustong huwag ni Lot isipin iyon at sinasabi na, kung totoo ngang nangyari iyon, hindi siya kikilalaning maharlika at tuluyang ipapalaya sa bahay. Paglaon, nananatili si Falmer sa kanyang silid, sinusubukang alalahanin kung paano gamitin ang mga banal na sining, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Naalala niya ang payo ni Lotz tungkol sa pag-isip ng anyo ng tubig. Inisip ni Falmer na i-visualize ang molekular na estruktura ng tubig at, nang gawin niya ito, nagsimulang kumislap ang mga marka sa kanyang mga bisig. Tapos may napakalaking dami ng tubig na nabuo sa kanyang mga kamay, at tumakbo siya papunta sa bintana, nagpapalabas ng malakas na timba palabas. Hindi alam kung paano itigil ito, iniisip niya, itigil. At agad humihinto ang daloy. Si Lot, na nasa labas, ay basang-basa at masiglang sigaw na masaya siyang naibalik ang paggamit ng mga banal na sining.
Napapansin ni Falma ang ginawa niya, humahanga, at nagsimulang magtaka kung makakagawa pa siya ng ibang mga sangkap. Kaya sinubukan niyang ulitin ang proseso gamit ang ibang mga materyales at gumawa siya ng ginto, sodium chloride, at asukal. Napagtanto niyang kaya niyang gumawa ng simpleng compound pero hindi ng mga mixture. At napapansin din niyang kaya niyang bumuo ng mga substansya gamit ang kaliwang kamay at sirain ang mga iyon gamit ang kanang kamay, basta alam niya ang kanilang kemikal na estruktura. Sa sandaling iyon, pumasok si Lot sa silid at mabilis na tinanggal ang lahat ng mga nilikhang substansya. Nagagalak siya na naibalik na niya ang kanyang kahusayan sa mga sining, ngunit nagtatanong kung hindi ba niya nakalimutan ang lahat ng kanyang alam tungkol sa medisina. Naaalala na kadalasan nagpapagawa ng surprise test si Bruno tuwing tanghalian, humihiling si Falma ng tulong para maalala ang ilang paksa, at sinamahan siya ni Lot papuntang aklatan. Doon, ipinaliwanag niya na natutunan niya ang lahat ng iyon dahil iginiit ni Bruno na makatanggap siya ng espesyal na edukasyon mula pa sa murang edad. Pagbubukas ng isa sa mga aklat. Kinilala ni Falmer ang nilalaman at napagpasyahan niyang mga alaala ito mula sa buhay niya bago siya magising sa bagong mundong iyon. Napansin din niya na ang mga aklat ay nag-ipon ng kaalaman medikal mula pa sa mga siglo bago ang kanyang orihinal na panahon. Pagdating ng oras ng tanghalian, nakilala ni Falmer sina Bruno, Beatrice, at Blanche. Lahat sila ay huminahon nang makita siyang maayos dahil sobrang nag-aalala sila sa nangyari. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Falma kung gaano nagpapakita ng pagmamalasakit ang pamilya at naiintindihan niyang kailangan niyang umangkop sa bagong realidad na iyon. Tapos tinatanong ni Bruno kung paano inihanda ang gamot na gumaling sa kanya. Kahit kinakabahan, naalala ni Falma ang proseso at sumagot ng tama. Binabati siya ni Bruno at sinasabi niyang naginhawa siyang makita na hindi nasira ang utak niya. Kaya, napagpasyahan niyang magpapatuloy si Falma ng klase kay Eleanor kinabukasan ng umaga. Kinabukasan, nakilala ni Falma si Eleanor, ngunit pagkatapos ng ilang sandali sa tabi niya, napansin niyang kakaiba ang kilos nito. Nang tanungin ni Falma kung ano ang ibig niyang sabihin, sagot niya na tahimik siya at iba ang pagkatao. Tila nawala ang dating alindog niya, halos parang ibang tao na siya. Kapag tinawag niya siya sa pangalan, hiningi niyang tawagin siyang Helen, gaya ng dati, at pinaalalahanan siya na siya ang pinakamahusay na estudyante ni Bruno at ang kanyang pribadong tutor noong ilang panahon na. Nang mapagtanto niyang may hinala siya, ipinaliwanag ni Falma na nagkakaroon siya ng mga pagkawala ng alaala mula nang mangyari ang insidente at humihingi ng paumanhin. Nakakagaan iyon sa kanya. Ngunit tinatanong niya kung naaalala pa ba niya kung paano gumamit ng mga banal na sining at sagot ni Falma, bahagya lamang. Nagpasya si Helen na hindi na sila mag-aaral ng pharmacology sa araw na iyon at diretsyo na lang silang magpapraktis ng mga sining na banal. Ipinaliwanag niya na mayroong protektang Diyos ang mga aristokrata, at sa kaso ni na Bruno, Pale, at Falma, siya ang Diyos ng medisina. Itinuturo rin niya na may 5 elemento, hangin, tubig, apoy, lupa, at kawalan, na bawat isa ay may positibo at negatibong katangian. Sinabi ni Falma na naintindihan niya ang apoy at tubig pero hindi niya maintindihan ang konsepto ng elementong void. Sinabi ni Helen na ito ay isang hindi karaniwang elemento. Bagaman may mga tala, hindi ito nasaksihan sa loob ng hindi bababa sa 300 taon at hindi tiyak ang pag-iral nito. Itinanong niya kung ano ang katangian ng isang taong kayang lumikha ng anumang bagay. Pero sinasabi niyang imposible yon dahil ang ganoong tao ay magiging Diyos o halimaw. Pagkaraan ng ilang sandali, dinala ni Helen si Falma sa tabing ilog para mag-ensayo, at nang mapansin niyang hindi niya dinala ang sariling wand, iniabot sa kanya ang isang soybean. Pagkatapos hihilingin niya kay Helen na dalhin ang wand, at nang ituro niya ito sa ilog, ipinakita niya kung paano gumawa ng sibat na tubig. Gayunpaman, hindi agad na unawaan ni Falma ang ibig niyang sabihin, naaalala na may mga detalye pa ring hindi bumalik sa kanyang alaala. Umiulit siya sa pamamaraan, at nagulat si Falma sa dami ng tubig na lumalabas mula sa wand. Pagdating ng kanyang turno, pinaalalahanan siya ng babae na isipin ang tamang anyo at ang activation command ay water spear. Gayunpaman, hawak ni Falma ang wand at, sa pamamagitan lang ng kanyang isip, nagpapakawala ng napakalaking dami ng tubig na tumatawid sa kabila ng ilog. Nagulat, nahulog ang wand at bigla na lang nawala ang agos na nag-iwan sa kanya at kay Helen na lubhang nagulat. Lumapit si Helen at nagtanong kung paano niya nagawang i-activate ang divine power nang hindi bumibigkas ng anumang spell.
Hindi maintindihan ni Falma ang ibig niyang sabihin, pero ipinaliwanag ni Helen na limitado ang banal na enerhiya ng bawat tao at kapag naubos ito, nawawala ang kakayahan ng tao. Tapos hinahanap niya sa bag ang maliit na instrumento at sinabing hawakan ito ni Falma. Sagad na niya, ang bagay ay nagsimulang mapuno ng banal na enerhiya hanggang bigla itong mabasag ng tuluyan. Ito ang talagang nagulat kay Helen dahil ang sabay na pagkasira ng parehong katangian ay tila imposible. Tinanong ni Falma kung ano ang ibig niyang sabihin yon, pero inamin ni Helen na hindi niya alam dahil walang sinuman ang nakalampas sa kapasidad ng isang divinometer. Di agad, napansin niya na kumikislap ang mga braso ni Falmas, at nang masilip niya ng mas malapitan, napagtanto niyang ito ang banal na tanda ng Diyos. Sinusubukang ipaliwanag ni Falma na lumitaw ito dahil sa kidlat. Ngunit nilinaw ni Helen na kung peklat lang iyon, hindi ito maglalabas ng anumang liwanag. Dahil doon, hinihiling niya sa kanya na huwag magdala ng divinometer sa harap ng iba, kahit hindi rin kay Bruno. Pagkatapos ay tinatapos niya ang aralin. Bagaman nahihirapan siyang maglakad pa uwi dahil nabasag ang kanyang salamin nang siya ay natakot, hinawakan ni Falma ang kanyang kamay para tulungan siyang lumakad. At bago makarating sa bahay, umupo silang dalawa muna para magpahinga sandali. Gustong tumulong sa kanya, ipinakita niya kung paano gumawa ng pansamantalang salamin gamit ang kanyang mga daliri. Ngunit nagulat siya nang mapansin na habang ginagawa iyon, nakita niyang nasaktan ni Helen ang isa sa kanyang mga daliri at nagpa siyang sabihin iyon sa kanya. Nalilito si Helen dahil wala siyang benda at nagtatanong kung paano niya nalaman. Sinasagot niya na sa pamamagitan ng paghulma ng kanyang mga daliri na parang lente, kaya niyang madetekta ang anumang problema sa kalusugan. Ipinaliwanag din niya na anumang medikal na anomalya ay kumikislap ng asul at kapag natukoy niya ang sanhi, ang ilaw ay nagiging puti. Tinatanong ni Helen kung sining ba iyan na galing sa Diyos. Naalala niya na ang pagka-Diyos ng medisina ay may kakayahang makita at gumaling ng mga sakit. At napagtanto niyang kahawig ng banal na mata ng nilalang na iyon ang kapangyarihang ito. Nagulat sa konklusyong iyon, bigla siyang tumayo at nagsimulang umatras. Natataranta at natakot, nang mapagtanto niyang hindi tao ang kapangyarihang ito, sinubukan ni Falma na pakalmahin siya. Ngunit nang mapansin din niyang wala siyang anino, napaniwala siya at tumakbo palayo, sumusigaw na huwag siyang saktan. Kinabukasan ng umaga. Tinawagan ni Bruno si Falma at ipinaliwanag na nakatanggap siya ng isang liham. Sinabi ni Helen na may sakit siya at inihayag ang balak niyang magbitiw sa posisyon niya. Nagulat si Falma at tinatanong ni Bruno kung may alam siya tungkol dito. Pero sabi ni Falma na hindi at nagkomento na baka talagang malubha na siya. Nang marinig ito, inutos ni Bruno na dalhin niya ang isang liham at isang inumin na makakatulong sa kanyang pagbalik loob. Bago umalis, sinilip ni Falma ang potion na ipinadala ng kanyang ama at napansin niyang isa lang itong pampalusog na inumin. Kaya naghahanda siya ng paracetamol dahil kung may lagnat si Helen, baka makatulong iyon sa kanya. Ilang oras ang lumipas, dumating si Falma sa kanyang tirahan, at nang pumunta si Helen para salubungin siya, napansin niyang nakamabigat na baluti ito. Nagtatanong siya kung bakit siya nandyan at kung balak niya siyang paalisin dahil sa kanyang natuklasan. Sinabihan siya ni Falma na kumalma at ipinaliwanag na ipinadala siya ni Bruno para maghatid ng lunas at isang liham na para sa kanyang paggaling. Gusto rin niyang dalhan siya ng gamot dahil kung may lagnat siya, makakatulong ito na gumaling siya ng mas mabilis. Pinaghihinalaan ni Helen na may isa sa mga bagay na maaaring may lason, pero tinitiyak ni Falma na wala siyang balak saktan siya. Sa kabaligtaran, gusto niya na ipagpatuloy ni Helen ang pagiging kanyang tutor. Tanong niya kung bakit siya kailangan dahil si Panactius siya, ang mismong Diyos ng medisina. Sinagot ni Falma na hindi siya nakakaintindi ng anumang tungkol sa mga banal na sining, kaya kailangan niyang mag-aral mula sa may karanasan. Naalala ni Helen na ang kaalaman ay ipinapasa ng pasalita at hindi niya kayang pag-aralan ng mag-isa ang mga banal na sining. Dahil dyan, hinihiling niya na ituring siyang gaya ng dati at tulungan siyang gumaling. Sabi niya na ang tanging desisyong ginawa niya ay bigyan siya ng regalo bilang pagpapakita ng pasasalamat. Pagkatapos, hinuhugot niya mula sa bag ang isang baukwet ng mga bulaklak at iniaalay ito sa kanya, na labis na nagulat sa kanya. Kinabukasan ng umaga, naglalakad si Falma sa bakuran nang lumitaw si Helen para batiin siya. Natutuwa siyang makita siyang gumaling pero tinatanong kung bakit siya nakasuot pa rin ng baluti. Sabi niya kailangang mag-ingat dahil kung balak niyang sanayin ang isang Diyos, kailangan niyang manatiling protektado. Ikinatuwa ito ni Falma dahil ibig sabihin ay pumayag siyang ipagpatuloy ang pagtuturo sa kanya at pinasasalamatan siya ni Helen dahil dito.
Sinasabi niya na hindi niya kailangang pasalamatan siya dahil kung hindi matutunan niyang kontrolin ang kanyang mga kakayahan, madali niyang maaaring magdulot ng malaking sakuna sa lungsod. Higit pa rito, siya pa ang dapat magpasalamat dahil ang gamot na dinala niya ang nagpabilis ng kanyang paggaling. Pagkatapos noon, ginugol nila ang buong araw sa isang walang taong isla. Sinasanay ang kanilang kakayahan at nagsusumikap na pagbutihin ang kontrol ni Falmas. Kinabukasan, nasa hagdanan ng mansyon si Falma, pinagmamasdan ang mga manggagawa at tinutukoy ang lahat ng sakit na nakikita niya. Napapansin niya na kapag nagagamot ang mga sakit, nawawala ang ilaw. Pero kapag walang gamot, nananatiling mahina yon. Napagtanto rin niya na itinuturing na erehiya ang kanyang mga kapangyarihan sa lugar na iyon at na kung matuklasan nila ang kawalan niya ng anino o ang kanyang mga kakayahan, maaari siyang makamartir at maipakulong at ipatupad ang parusa sa kanya. Dahil dito, naiintindihan niya na kailangan niyang maghanap ng paraan para maging mahalaga sa lahat. Pagkatapos, naghahanda si Falma ng gamot para sa mga alipin na umaasang mapapaniwala niya sila. Pagkatapos niyang matapos, ang unang taong lalapit kay Lot ay makakatanggap ng hand cream. At sinabi ni Falma na regalo ito dahil inalagaan niya siya ng mabuti. Sinabi rin niya na dahil nabanggit ni Lot na tuyo ang kanyang mga kamay, naghanda siya ng parehong krema at pomada para magamit niya pagkatapos ng trabaho. Nagpasalamat si Lot sa kanya at nagtanong kung maaari niyang ibahagi ang cream sa kanyang ina. Dahil pareho silang nahaharap sa problema, sinabi ni Falma na susuriin niya silang lahat at gagawin ang kinakailangan. Pagkatapos ipamahagi ang mga gamot, inamin ni Falma na hindi niya inasahan na magiging napaka-emosyonal ang ilang mga kasambahay. Ipinaliwanag ni Lot na hindi pa kailanman na mamahagi ng gamot ang mga master. At iyon ang kilos na labis na humalina sa kanila lahat. Nagulat si Falma at nagtanong kung paano iyon maaaring mangyari kasi itinuturing niya silang bahagi ng pamilya. Ipinaliwanag ni Lot na si Bruno ay isang mataas ang uri na parmasyutiko at ang mga katulad niya ay hindi gumagaling o tumutulong sa mga simpleng tao. Lubos na tutol si Falma sa pagkakaibang iyon. Pero sabi ni Lot, ganoon talaga ang buhay at kahit gamutin man sila, hindi nila kakayaning bilhin ang gamot. Sinabi ni Falma na kahit hindi niya ito nagawa noon, ngayon ay gusto niyang maghanda ng gamot para kanino man na nangangailangan ito. Dapat bahagi iyon ng kanyang pagsasanay. Napakasaya ni Lot kaya sinasabihan siya na kung tunay niyang tratuhin ng pantay ang lahat, tiyak na magiging dakilang parmasyutiko siya. Kinabukasan ng umaga, sumama si Falma sa pamilya niya para magtanghalian, pero nang mapansin niyang wala si Blanche, nagtanong siya tungkol sa kanya. Sinabi ni Bruno na may bulutong tubig si Blanche, kaya naka-isolate siya sa kanyang kwarto. Nagulat si Falma dahil hindi niya alam na may ganoong sakit sa mundong iyon. Dagdag pa ni Bruno na inutusan niya silang manatiling malayo ng 3 linggo, kung hindi ay maaari pang kumalat ang virus. Tinanong ni Falma kung talaga bang mananatili siyang naka-isolate ng 3 linggo, at ipinaliwanag ni Bruno na gaya ng nangyari sa kanya, ilang katulong lang ang mananatili sa kanyang tabi. Nang marinig niya ito, sinabi niya sa kanya na mag-ingat, iniisip na kahit panaranasan na ang bulutong, pwede pa rin itong bumalik, kahit wala namang siyentipikong patunay. Nagulat si Falma sa kaalaman ni Bruno, dahil sa dati niyang realidad kakaalam lang nila na hindi panghabang buhay ang immunity. Ipinahayag ni Bruno na kailangan niyang umalis para tugunan ang isang kagyat na bagay, at ginamit ni Falma ang pagkakataon para maghanda ng gamot na makakatulong pabilisin ang paggaling ni Blanche. Pagkatapos pumasok siya ng tahimik sa silid ni Blanche para obserbahan siya at ibigay ang gamot. Pagkakita niya agad sa kanya, sabi ni Blanche na hindi siya maganda ang pakiramdam, may lumitaw na mga paltos, at sobrang nakakakating ang mga ito. Habang sinusuri niya siya, sabi niya nang may pag-aalala na kung malalaman ng kanyang ama na pumunta siya roon, magagalit siya. Pagkatapos, tahimik niyang hiniling kay Felma na itago ang pulong na yon. Di naglaon, inalok niya sa kanya ang lunas, pero nagreklamo si Blanche na ang lasa ay hindi kanais-nais at napakabang. Para tiyakin siya, sinabi ni Felma na hahaluin nila ito sa pansit para hindi siya maistorbo sa lasa at dinagdag na dapat siyang uminom ng maraming tubig. Pagkatapos ininom yon, gusto ni Blanche malaman kung paano niya nakuha ang gamot na yon. Dahil sinabi ng kanyang ama na wala, naging balisa si Felma. Ngunit nagpaliwanag siya ng paimbento na sabi niya ay may nahanap siyang impormasyon tungkol sa virus sa isang bagong bilhang libro. Nang sinimulang kamutin ni Blanche ang mga paltos, hinawakan niya ang kamay niya sabay sabi na maaaring kumalat ang virus sa sugat. Tanong niya kung ano nga ba ang virus.
At napagtanto niya na sa mundong iyon, hindi pa rin nila nauunawaan ang anumang tungkol sa mga virus o bakterya. Pinaliwanag ni Thelma, sinisikap gawing simple, na ang mga virus ay parang maliliit na masasamang espiritu na sumasalakay sa katawan at nagpapakasakit ng mga tao. Nataranta si Blanche, pero hiniling niyang huminahon siya at nanatili siyang nakatabi ng ilang sandali, maingat na inaalagaan siya. Pagkalipas ng ilang minuto, sinabi ni Bland na nagbago na siya ng malaki dahil dati hindi siya nagbibigay ng oras sa kanya o nagpapakita ng malasakit. Noong gabing iyon din, kina Bruno at Falma nagpunta para tingnan si Bland at na-impress ang kanyang ama nang makita siyang mas magaling na. Sa sumunod na araw, habang nasa kanyang laboratorio na, hindi maiwasan ni Falma ang isipin na, kahit sa realidad na iyon, itinuturing pa rin siyang kakaiba. Bukod doon, gumawa siya ng portable na mikroskopyo para obserbahan ang bakterya nang hindi umaasa sa kanyang mga kapangyarihan. Sa sandaling iyon, sinalubong siya ng isang alagad na nagpahinto sa kanyang pag-isip at sinabi na nais siyang makita ng kanyang ama. Nang makarating sa harapan niya, sinabi ni Bruno na maghanda siya dahil tinawag sila ng kanyang kamahalan ng madalian. Nagulat si Falma sa tawag ng Emperatrice at gusto niyang malaman kung seryoso ang nangyari. Ngunit sinabi ni Bruno na tila lumala ang kanyang kalagayan. Bigla namang ubo ni Bruno ng kakaiba na humatak ng pansin ni Fama. At nang sinubukan niyang siya sa atin gamit ang mga kamay, pinutol siya ni Bruno. Nagtatanong kung may problema ba? Hindi makapagsuri si Falma ng kahit ano at nagtanong na lang tungkol sa kalagayan ng Emperatrice. Ngunit sinabi ni Bruno na hindi niya maipapaliwanag doon. Sapagkat pagdating nila sa palasyo, sinalubong sila ng manggagamot ng hari, si Claude, na nagsabing hindi maganda ang lagay ni Her Majesty, napakahina ng kanyang mga baga. Nang pumasok sa silid, natuwa si Falma nang makita si Elizabeth Romanay. Si Bruno ang nanguna sa pagsusuri habang si Falma ay tumulong lang. Binibigyan siya ng anumang kailangan niya. Gayunpaman, narinig niya na, bukod sa mahika at phycology, may ilang doktor na gumagamit ng mga bituin bilang paraan para mag-diagnose ng mga sakit. Bigla, inutusan ni Bruno si Falma na tulungan siya at sinimulang ihanda ang lunas para kay Elizabeth. Habang ginagawa niya yon, naamoy agad ni Falma na anesthesia lang yon. Pagkatapos, tinanong ni Elizabeth ng direkta si Bruno kung may pag-asang gagaling pa, at sumagot siya ng, sinisiguro na nagdala siya ng isang makapangyarihang gamot. Alam ni Falma na hindi nito gugamutin ang sakit at nagtataka kung sinusubukan lang nilang pagaanin ang pagdurusa ng Emperatrice. Nang marinig niyang inutusan sila ni Claude na tawagin ang pari, hindi siya nakapagpigil at ginamit ang kanyang kapangyarihan para alamin kung anong karamdaman ang umatake sa kanya. Matapos siyang maingat na suriin, binanggit niya ang ilang posibilidad bago tuluyang kumpirmahin na ito ay tuberculosis, kilala bilang white plague. Alam niyang kung wala ang mga karayom, ang natitirang opsyon ay magbigay ng gamot na iniinom. Ngunit alam din niya na anumang pagkakamali ay maaaring maging nakamamatay, kaya siya ay nag-atubili. Ngunit sa sandaling iyon, pumasok ng desperado ang anak na babae ni Elizabeth at tumakbo sa kama, umiiyak at nagmamakaawa na sana'y mabuhay ang kanyang ina. Ang eksenang iyon ang huli niyang pinaniwalaan kaya lumapit si Falma sa Emperatrice. Sa harap ng lahat, sinabing bagamat hindi niya karapatan ang magpasya, nais niyang gamutin siya dahil may bagong gamot laban sa sakit na iyon. Nagulat ang lahat at agad na tinanong ni Bruno kung ano ang balak niyang gawin. Lalo pang nausisa si Elizabeth, pero nilapitan ni Bruno si Falma at hiniling na huminto siya. Sinasabing hindi dapat ito binabaliwala. Hiniling ni Elizabeth kay Bruno na payagan siyang magsalita, nagpaliwanag na kung inako iyon ng kanyang anak, tiyak na alam niya kung ano ang sakit niya, at sumagot si Falma na. Sinabi ni Elizabeth na tinanggap niya ang paggamot, pero naputol siya ni Claude na nagtatanong kung may alam ba siya sa ginagawa niya. Ipinakiusap niya na kumalma siya at pinaalalahanan na noong malusog siya ang pinakamahusay sa banal na sining at mayroon pa ring panlinuhin kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Pagkatapos, lumingon siya kay Falma at sinabi na siya lang ang tila hindi sumuko at binigyan siya ng pahintulot na gumawa ng lunas. Agad na naglock si Thelma sa loob ng laboratorio habang naghihintay si Bruno sa labas, tinatanong kung ano ang balak niyang gawin. Hindi siya pinansin ni Thelma at nagsimulang ihanda ang mga gamot na kailangan niya. Gayunpaman, nagawang sirain ni Bruno ang pinto at inutusang tumigil siya. Ipinaliwanag ni Thelma na inihahanda niya ang gamutan para sa kanyang kamahalan. Pero sabi ni Bruno na imposibleng mangyari yon. Dahil walang lunas sa white plague, nagulat si Falma na kilala niya ang sakit at inihayag ni Bruno na matagal na niya itong alam.
Ipinunto pa niya na ang pagiging parmasyutiko ay hindi lang tungkol sa kaalaman kundi pati na rin sa pagpapagaan ng pagdurusa ng mga pasyente. Sabi ni Falma na iniisip niya ang pasyente at may gamot nga na kayang iligtas siya. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya sa paggawa ng lunas. Tunay na hindi pinapansin ang presensya ni Bruno. Napahiya ang ama at inatake siya gamit ang isang ice stake. Nang tinanong ni Bruno kung bakit siya ganun mag-react, sinabi ni Falma na kailangan niyang malaman ng eksakto kung ano ang balak ni Bruno likhain. Kung hindi siya sumagot, mapipilitan siyang isipin na lason iyon. Nang nakaharap sa katahimikan, umatake muli si Bruno. Ngunit pinigilan ni Falma ang hampas at nagtayo ng napakalaking hadlang na yelo. Lubhang naguluhan si Bruno. Nang mapagtanto niyang nakapagsanay si Falma ng mga banal na sining ng walang wand o anting-anting, tinanong niya kung sino talaga si Falma. Ngunit sa sandaling iyon nakita niya ang isang dyaryo sa mesa at sinimulang lagusan ito. Matapos magbasa ng ilang pahina, nagtanong siya. Ano to lahat? Sinabi ni Falma na kaalaman iyon tungkol sa mga bagong gamot at pinangarap niya ito matapos matamaan ng kidlat. Sa pagtingin sa marka sa braso ni Falmas at sa laman ng diary, napagpasyahan ni Bruno na ang dahilan ay ang bendisyon ng Diyos na si Panaktius. Tinanong siya ni Falma na ihatid ang gamot sa Empress, sinabing kung akuin niyang siya ang lumikha nito, mapapanatili niya ang kanyang prestihiyo sa korte. Sinagot ni Bruno na ang may lalang ang nararapat magbigay ng gamot sapagkat iyon ang dangal at tungkulin ng isang parmasyutiko. Nang matapos ni Falma ang paghahanda, bumalik silang dalawa sa silid ni Her Majesty para i-apply ang lunas. Pagpasok, hiniling ni Elizabeth na lumapit siya at lumapit si Falma upang ibigay ang lunas. Nang dumating si Bruno, nagtanong si Cloud kung hindi ba niya dapat pigilin ang kanyang anak. Pero sumagot si Bruno na hindi dahil si Falma ay may kakayahang mas mataas kaysa sa kanila. Bago ibigay ang paggamot, ipinakita ni Falma kay Elizabeth ang mga mikroorganismong nasa kanyang laway gamit ang bagong gawa na mikroskopyo. Na-impress siya kaya ni-request niya kay Chlo na manood rin at sinabing dapat makita ito ng lahat sa silid. Ipinaliwanag ni Falma na ang nakita ng lahat ay ang mga mikroorganismong sanhi ng puting salot na kilala bilang bakterya. Dahil doon, sinabi niya na ang gamot na ibibigay niya sa Emperatrice ay kikilos lamang laban sa partikular na uri ng organismo na iyan at, kung inumin ng ilang buwan, titiyakin ang ganap na paggaling. Sinabi ni Elizabeth na binago ng kanyang paliwanag ang buong pagkaunawa nila sa mga sakit at dahil doon pumayag siyang sumunod sa paggamot. Bago ibigay ang unang dosis, inihayag ni Falma na simula noon siya mismo ang mangangalaga na araw-araw niyang iniinom ang gamot para patunayan na hindi ito lason. Unang ininom ni Falma ang gamot bago ang lahat at saka iniabot ang dosis sa Emperatrice para gawin din niya. Pagkatapos nang makauwi, inalok ni Falma kay Bruno ng kaunting parehong timpla at hiniling na inumin niya ito. Sinagot ni Bruno na kung iyon ang kagustuhan ng Diyos, susunod siya. Pero nilinaw ni Thelma na isang hiling mula sa anak papunta sa kanyang ama yon. Ipinaliwanag din niya na kahit na may kakaibang kakayahan, isa pa rin siyang mag-aaral at ninais niyang patuloy siyang gabayan ni Bruno bilang dakilang manggagamot na siya. 3 buwan matapos ang paggamot ng Empress, nagsimulang magbahagi si Thelma ng kaalaman at impormasyon kay Bruno. Sinabi ng kanyang ama na hiniling ng Nova University na ilahad ng publiko ang formula ng lunas laban sa White Plague. Sinabi ni Falma na, sa ngayon, siya lang ang makakagawa nito, pero sinabi ni Bruno na alam na niya yan at nagpakita na siya ng ilang paliwanag. Ipinaliwanag ni Falma na maaaring gawin ang gamot nang hindi gumagamit ng mga banal na sining at ilalathala niya agad ang paraan. Nabigla si Bruno sa revelasyong iyon dahil hindi siya naniniwala na may makakaya pang tularan iyon. At sinabi ni Falma na mahalaga ang pagbabahagi ng kaalaman dahil pinapabilis nito ang pag-unlad ng pananaliksik. Binigyang diin ni Bruno na marami ang hindi makakaintindi dahil mula sa tradisyonal na pananaw ng parmasyutika. Ang mga ideya at pamamaraan ni Falma ay ituturing na heresya. Dahil dito, sigurado siya na may ilang taong susubukang saktan siya, kahit na hindi naman kinakailangang manggaling ang mga kalabang iyon sa hanay ng mga parmasyutiko. Binago ang usapan, binanggit niya na may mga bulong-bulungan na may nagdala ng White Plague sa palasyo, na maaaring nagpapahiwatig ng pagtatangkang kunin ang buhay ni Her Majesty. Sinabi ni Falma na hindi siya sigurado kasi kahit may nahawa, mababalang ang tsansa na magkasakit. Napanganga si Bruno,
at tinanong kung naipasa rin ni Panakchus sa kanya ang impormasyong iyon, napagtanto niyang masyado siyang nagsalita. Inilipat ni Falma ang usapan at sinabi na oras ng dalawin ang Emperatrice. Pagdating sa palasyo, nakita niya si Noah, isa sa mga lingkod ng hari. Hiniling ni Noah na magsalita siya ng mabilis bago pumasok at ibinunyag na iniisip ni Elizabeth kung paano siya gantimpalaan para sa lahat ng nagawa niya. Kaya, gusto niyang malaman kung may hinihiling si Falma, gaya ng pera, lupa, o katayuan. Sumagot si Falma na hindi niya kailanman naisip ang mga iyan, pero sa hinaharap gusto niyang magtayo ng isang botika. Pero, naniwala siya ng ibang klaseng itinatad. Kung saan maaari niyang ialok ang abot kayang gamot sa lahat, maharlika man o karaniwan. Pagkatapos noon, sinuring muli ni Falma si Elizabeth at sinabi na mukhang nagsisimula ng umaksyon ang gamot. Hiniling niya na huwag siyang maging napakamapagkumbaba sapagkat malinaw niyang napansin ang mga pagbuti. Ipinaliwanag ni Falma na sa ngayon ay maayos ang lahat, ngunit pinaalalahanan siya na sa larangan ng medisina, ang hinaharap ay laging hindi tiyak. Sinabi ni Elizabeth na nang maging napakahina siya, hindi siya sigurado kung madali niyang maipapasan ang trono. Sabi ni Falma na gaya ng pangangailangan ng kanyang anak sa kanyang presensya, noong siya ay may sakit, kailangan din siya ng buong imperyo at hanggat may mabubuhay doon, hindi titigil ang sinuman sa paghingi ng kanyang pamumuno. Nagpasalamat si Elizabeth sa kanyang mga salita, sabi niyang tunay na nagbigay ng aliw ang mga iyon. Bago siya umalis, sinabi niya na ang lahat ng tao ay nakalaan sa kamatayan, at dahil muntik na niyang mawala ang buhay niya, buong paniniwala siyang mabubuhay ng mas mabuti ang pangalawang pagkakataon kaysa sa una. Sabi niya ramdam niya iyon ng lubos, dahil hinarap din niya ang sakit at nagpa siyang sulitin ang bago niyang buhay. Ilang buwan nang lumipas, nagkita si Elizabeth at si Bruno. Nabumatsyag sa kanya tungkol sa kanyang ganap na paggaling. Pinapasalamatan niya siya at sinabi na tinawag niya siya para pag-usapan ang anak niya. Kinabukasan, sinamahan ni Falma si Bruno sa isang seremonya sa palasyo, kung saan pinuri ng Emperatrice ang kanyang ama sa pagtulong sa kanyang paggaling at sa pagtuturo sa susunod na henerasyon. Ngunit sa ikinagulat ng lahat, tumawag din siya kay Falma, na tuluyang nagulantang siya. Nang lumapit siya, inihayag ni Elizabeth ang kanyang pag-promote sa ranggo ng Apprentice Royal Pharmacist. Nagulat, natagalan si Falma bago nakareact, ngunit sa wakas tinanggap niya ang posisyon at tinanggap ang kaukulang emblem. Idineklara ni Elizabeth na hindi iyon ang lahat, dahil bibigyan din niya siya ng espesyal na pahintulot na magbukas ng botika sa kabisera. Makaraan ng ilang araw, may mga manggagawang ipinadala ng Emperatrice na dumalaw kay Falma at nagsabi na dapat silang magsimula ng konstruksyon agad. Kahit malinaw na ang hangganan ng lupa, kailangan nila si Falma para ihatid ang plano ng gusali. Di matiyak kung saan sisimulan, napaisip si Falma. Ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Helen at ipinaliwanag na inutusan siya ng kanyang ama na tumulong sa pagbubukas ng parmasya. Sabi ni Falma na gusto muna niyang maglibot sa ibang botika para mas malinaw sa kanya kung ano ang gusto niyang itayo. Ngunit isang manggagawa ang nagbanta na imposible yon dahil kung hindi sila magsisimula agad, sila ay paparusahan. Napansin ang kanyang pag-aalinlangan, iminungkahi ni Helen na gumuhit siya ng isang sketch, at kung hindi niya ito magustuhan, maaari niya itong gawin muli. Sa mungkahi, sinimulan ni Falma ilarawan ang parmasya ng kanyang mga pangarap at ibahagi ang imaheng iyon sa lahat. Ilang oras ang lumipas, nagsimula na ang konstruksyon at tinanong ni isa sa mga manggagawa si Falma kung ano ang pangalan ng establishmento. Sabi nila kailangang agad-agad itong desisyonan, sapagkat maapektuhan nito ang ilang aspeto ng trabaho. Akala ni Falma na ang pangalang Metis Pharmacy ay angkop, pero inisip niyang hindi nararapat dahil masyado itong magpapaalala sa prestihiyo ng kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, napabulong siya ng isang bagay tungkol sa palaging pinangarap na magbukas ng botika, pero hindi kailanman inakala na ito ay magiging botika mula sa ibang mundo. Narinig ng manggagawa ang komento at inakala itong utos, kaya sinabing irehistro ng taong may pananagutan sa mga inskripsyon ang eksaktong pangalang iyon. Kalaunan, nang sinuri ni Helen ang progreso ng konstruksyon, sinabi niya na gusto niya ang pangalang Pharmacy of Another World. Habang sinubukan ni Falma ipaliwanag na ito'y isang hindi pagkakaintindihan lang sa isa sa mga manggagawa, sinabi niya na iba ang pangalan at makakaakit ng pansin. Ngunit sinabi niya na ito mismo ang problema. Sinubukan ni Helen na aliwin siya, sinasabing ang pangalan ang hindi gaanong mahalaga at, sa anumang kaso, hindi nito maiiwasan ang mga tunggalian sa Guild of Pharmacists. Sapagkat siya naman ang anak ng isang hindi inaasahang mataas na ranggong arkiduke.
Sa sandaling iyon, may dumating na lalaki na humahanga sa harapan at nagtanong kung dito siya nagtatrabaho, sinabing gusto niyang makausap ang may-ari. Sinabi ni Falma na siya ang may-ari, at ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Veron, isang miyembro ng Guild of Pharmacists. Agad niya itong tinanong kung anong uri ng mga gamot ang balak niyang ibenta, na nagpapahiwatig na, dahil napakabata niya, baka puro matatamis lang ang ialok niya. Hindi nagpatalo si Falma, sinabi niyang medyo tama siya. Dahil may mga gamot na talagang kahawig ng karamel gaya ng mga pastil, pero hindi nito binabawasan ang bisa nila. Hindi nakapagpigil si Varan sa pagtawa nang marinig iyon, sinabing kahit papaano naglaan siya ng kaunting oras sa pag-aaral ng mga dosis, na para bang karapat-dapat maging ipagmalaki yon. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Falma habang iniisip na laging ipinagyayabang ni Varan ang mga simpleng detalye at nagtatanong kung kailangan talagang sumali sa guild para maayos na maipalaganap ang kanyang mga produkto. Sumagot si Varan nang pinaalalahanan siya na hindi tinatanggap ng guild ang pagkakaroon ng mga aristokrata sa hanay ng mga miyembro nito. Habang itinuturing nila ang sarili nilang simpleng parmasyutiko lamang. Kahit ganun, kung talagang determinado siyang sumali sa grupo, pwede silang magbigay ng espesyal na pahintulot dahil sa kabutihang loob at ialay ang napakalaking pabor na ito. Tahimik na sinasabi ni Thalma na pinahahalagahan niya ang mabuting loob pero mas gusto niyang kumilos ayon sa sarili niyang paraan nang hindi umaasa sa mga karagdagang permiso. Inaasahan na ni Veron ang sagot na iyon at may di komportableng ngiti, sabi niya na siguradong magiging mataas ang kanyang mga presyo. Ngunit nilinaw ni Falma na hindi niya balak gawin yon dahil balak niyang mag-alok ng mga produktong mataas ang kalidad sa abot kayang halaga. Agad na tumataas ang inis ni Varon at pinaalalahanan niya si Falma na ang ibig sabihin ng mababang presyo para sa kanya ay hindi kapareho ng ipinahihiwatig ng karamihan. Sa sandaling iyon, namagitan si Helen at sinabing magpakalma si Varon na dapat siyang mahiya sa pagtrato sa isang bata ng ganoong paraan. Nagtatanong siya kung balak niyang manakit o manira sa tindahan, dahil kung iyon ang intensyon niya, aayusin niya agad siya. Naiindak siya sa banta kaya sinabi ni Varon na pumunta lang siya doon para magpakilala at agad na umalis. Mamaya, nakipagkita si Thalma kina Helen at Lot sa botika at napunan niya na. Kahit na nakakuha na siya ng karamihan sa kailangang kuponan, wala pa rin siyang sinumang makakapalit sa pamamahala ng pananalapi. Agad na nag-aalok si Lot na gampanan ang papel, pero sinasabi niyang baka kailangan nila ng iba para rito. Napapansin ang kanyang sigasig sa pagtulong sa kanya. Nagmungkahi si Falma na tulungan siya sa mga mensahe at iba pang simpleng gawain. Isang panukala na tinanggap ni Lot ng may kagalakan. Habang siya'y nagdiriwang, sabi niya kailangang humanap pa rin ng may kakayahang humawak ng pananalapi at lahat ng opisyal na papeles. Ilang araw ang lumipas, pag-uwi ni Falma, nagulat siya nang makita si Blanche na umiiyak, napapaligiran ng ilang empleyado. Tinatanong niya kung ano ang nangyari at si Cedric, ang tagapangasiwa ng pera ng pamilya. Nagpapasalamat sa kanya sa lahat at nagpapaalam na nagpasya na siyang magretiro. Naguguluhan si Falma sa balita, pero ipinaliwanag ni Cedric na ayon sa kanya gustong magpahinga ng tuhod ng ama niya sa bukid. Sa sandaling iyon, may pumapasok na ideya sa isip ni Falmas, at tumakbo siya upang kausapin ang kanyang ama. Pagkatapos niyang makita siya, tinatanong niya kung pwede niyang kunin si Cedric upang asikasuhin ang pananalapi ng parmasya, at sagot ni Cedric na hindi ito magiging problema. Tinawag din ng ama ang isa pang empleyado at hiniling na magdala ng regalo, na ipinahayag pagkabukas pa lang nang ilapag nila sa harap nila ang isang malaking bowl. Ipinaliwanag niya na ang regalo ay personal na alay para magamit ng kanyang anak sa botika, dahil alam niyang mataas ang gasto sa pagbubukas ng bagong negosyo. Nang binuksan ni Falma ang dibdib ng kayamanan at nakita ang dami ng gintong barya, ang unang reaksyon niya ay tumanggi, sinasabing hindi niya ito matatanggap. Cedric, gayunpaman, ipinaliwanag na ito ay magiging bagong yugto sa buhay ng kanyang anak at nanais niyang magkaroon ng pagkakataon na ibigay sa kanya ang isang bagay na natural na ibinibigay ng isang ama. Pinatitibay niya na si Cedric ay tapat at matuwid na tao, tiniyak na kung ipagkakatiwala ang pananalapi sa kanya, walang magiging problema. Isang buwan matapos buksan ang botika, nakipagkita si Falma kina Helen at Cedric para aminin na hindi umuusad ang mga bagay ayon sa inaasahan niya. Nagpaliwanag si Helen na normal lang ito, kasi mahirap ang simula at sanay pa rin ang mga tao sa tradisyonal na botika. Di naglaon, dumating si Lot at sabi niyang nagsagawa siya ng survey sa paligid ng lungsod para alamin kung paano tinitingnan ng mga residente ang bagong botika. Lahat nagulat, at ipinaliwanag niyang dahil magaling siyang makipag-usap sa tao, madali niyang nakuhang mga sagot.
Ayon kay Lot, ang madalas na komento ay nakakatakot ang Imperial Crest sa harapang bahagi. Ang pangalawang pinakamadalas ay marami ang hindi alam kung paano kumilos sa harap ng isang maharlika at natatakot na magkamali sapagkat maaaring magdulot iyon ng parusa. Sa impormasyong ito, napagtanto ni Thelma na kailangan niyang magpa-improve para makahikayat ng mas maraming customer. Ilang oras ang lumipas, dumalaw si Jen, ang lalaking laging dumarating para bumili ng Sailor Candies. Nagpapasaya ito sa mga babae dahil si Jen ang unang tapat na customer ng botika. Tinatanong ni Thelma kung madalas siyang naglalayad dahil ang mga candy ay may vitamina C na mahalaga para maiwasan ang scurvy ng mga mandaragat. Nahihiya si Jen sa tanong at sinabing kailangan na niyang umalis at magpaalam kaagad. Pag-alis ni Thelma, napansin niya si Jen na nakikipag-usap sa isang grupo ng mga lalaki na parang kahina-hinala sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating ang mga magulang ni Thelmas na nakadisgis bilang mga parokyano. Ngunit hindi ito nagtagumpay dahil agad silang nakilala ni Thelma at sinabi niyang pwede naman sana silang nagpaalam sa kanya. Sinabi ni Beatrice na gusto nilang tingnan ang tindahan ng hindi nakakaabala. Ngunit hindi nagtagal ang pagkukunwaring iyon. Pagkatapos, inalok ni Thelma na gabayan sila sa loob ng botika, ipinapakita ang iba't ibang palapag, bawat isa ay nakalaan sa partikular na tungkulin, serbisyo, pahinga, at pananaliksik. Tinatanong ni Bruno kung paano siya umaakit ng mga customer, dahil alam niyang paminsan-minsan may lumalabas na maharlika at mga mangangalakal, pero hindi sigurado kung ganoon din ang mga karaniwang tao. Inaamin ni Thelma na ang pinakamahirap talaga ay ang makakuha ng mga regular na customer. Sinabi ng ina na gumawa siya ng mga kosmetiko para sa mga maharlika. Ipinaliwanag na kung ipapromote ito ng mga ito at may abot kayang presyo, sisimulang gamitin din ito ng nakararami. Naalala ni Thelma na, sa dati niyang buhay, sumali siya sa isang proyekto ng kosmetikong pagsusuri, kaya't itinuturing niyang mahusay ang ideya. Kumukonsulta siya kung alin na ang uunahin, at iminumungkahi ng ina ang isang produktong para sa balat, dahil mas matibay ito at may kaaya-ayang bango. Sa kung sandali, sumaklaw si Bruno at sinabi na kung magsisimula siyang magbenta ng mga kosmetiko, kailangan niyang mangako na hindi kailanman gagawa ng mga puting pulbos dahil seryosong nakakasama ito sa kalusugan ng mga gumagamit nito. Naantig si Thelma nang malaman na naunawaan ng kanyang ama ang mapanganib na epekto ng mga produktong gawa sa tingga at mercury chloride. Sinabi rin ni Bruno na maraming kababaihan ang nagsasagawa ng pag-aagaw ng dugo para maging mas maputla ang anyo. Nahinto ang usapan nang dumating ang isang lalaki na balisa. Naghahanap ng parmasyutiko dahil nahimatay ang asawa niya, nagpapaalam si Thelma sa kanyang ama at tumakbo upang tumulong. Habang tinitingnan ng babae, napapansin niyang sobrang maputla ang balat nito at may ilang hiwa sa braso. Sa una, akala niya baka sinadyang nasaktan siya ng aksidente. Ngunit agad na pag-alaman na hindi ito ang kaso dahil ang mga hiwa ay ginawa sa mga partikular na punto lamang. Pinapaliwanag niya na natukoy ang sanhi, hindi siya may sakit, ang kanyang pagkakasama ay mula sa palagiang pagpapaduwag ng dugo. Ipinakikilala ng babae ang sarili bilang Chloe Chatelain at mariing itinanggi iyon, sinasabing isang espesyalistang doktor ang nagsagawa ng pamamaraan. Nilinaw ni Thelma na dahil sa paulit-ulit na paghiwa nagkaroon ng impeksyon, kaya makatwiran ang kanyang sakit. Pumunta sila sa butika. At ipinahayag ni Chloe na sinimulan niya ang pag-aalbularyo dahil tinalikuran siya ng isang batang lalaki na gusto niya, mas gusto nito ang mga babaeng may maputing balat. Mula noon, ginamit na niya ang paraang iyon para subukang maging kaakit-akit sa kanyang mga mata. Sinagot ni Cedric kay Lot na si Chloe ay anak ng Marquis Chatelain, isang makapangyarihang negosyante. Bago umalis ng butika, iniabot ni Thelma sa kanya ang isang syrup para sa anemia at gamot para sa impeksyon. Sinasabi rin niyang itigil na niya ang paggamit ng puting pulbos dahil ang ganitong uri ng pampaganda ay makakabawas ng malaki sa kanyang inaasahang habang buhay. Umiyak, sinasabi ni Chloe na hindi niya masusunod ang payo dahil naniniwala siyang kailangan niya ito para mapanalunan ang lalaking mahal niya. Tinatanong ni Lot kung wala na bang ibang paraan para matulungan siya. Pagka nagawa, hiniling ni Thelma kay Chloe na bumalik sa loob ng 1 linggo. Dahil balak niyang gumawa ng ilang partikular na kosmetiko para sa kanya. Sa mga susunod na araw, inialay ni Thelma ang sarili sa paggawa ng pundasyon at iba pang mas malulusog na produktong pampaganda. Pagkatapos niyang tapusin ang pundasyon, pinatesting niya ito sa sarili at ipinakita ang resulta sa iba na napapatawa. Si Helen, gayunman, ay naaalala ang babala ni Bruno. Mapanganib ang puting makeup.
Ipinaliwanag ni Thelma na ang formulang ginawa niya ay hindi kahawig ng dati nilang binebenta, at ginawa lamang ito gamit ang mga sangkap na ligtas sa balat. Sinasabi niya na dapat ipagbawal ang lahat ng iba pang kosmetiko, at binanggit niya na babanggitin niya ito kay kanyang kamahalan pagka magkaroon siya ng pagkakataong makausap siya. Sa pagtatapos ng linggo, lumitaw si Chloe para tingnan ang mga produktong inihanda niya para sa kanya, at sinabi ni Thelma na nakagawa siya ng moisturizer, sabon na pampanob ng mukha, cream, at ilang powder na talaga namang nakabubuti sa katawan. Nang subukan ni Chloe ang lahat, labis siyang humanga sa mga resulta, at nagpahayag na hindi na niya kailanman kakailanganing gumamit ng pagpuputak ng dugo muli. Pagkatapos, lumabas si Lot para mag-alok ng mga sample ng pampaganda sa mga kababaihan sa rehiyon na nakahihikayat ng pansin mula sa maraming babae sa publiko. Sa mga sumunod na araw, dumagsa ang mga bumibili ng kosmetiko at naubos agad ang stock na mas mabilis kaysa inaasahan. Dahil dito, nagsisimulang umunlad din ang bahagi ng negosyo na pangfarmasya. Habang napapansin ng lahat ang patas na presyo at kalidad ng serbisyo. Isang araw, dumating si Chloe para kumuha ng mga bagong produkto, pero natuklasan niyang ubos na lahat. Humihingi ng paumanhin si Thelma, ipinaliwanag na naging mahirap sundan ang kahilingan. At dahil napakarami ng kliyente, kulang ang mga empleyado para asikasuhin ang lahat. Sa puntong iyon, iminungkahi ni Chloe na magbukas ng prangkisa na puro kosmetiko lang, sabi niya handa siyang pondohan ang lahat basta mananatiling may-ari si Thelma. Lumapit si Cedric kay Thelma at sinabi na sa suporta ng pamilya Chatelain, kaya nilang asikasuhin ang lahat ng kailangang mga papeles at proseso. Umaasa sa tulong ni Cedric, nagpasya si Thelma na tanggapin ang kasunduan, at nagsimula silang magsanib puwersa sa isang napakapangakong pakikipagsosyo. Pagkaredy ng prangkisa, pinuntahan ni Thelma ang lugar at humanga sa nakita niyang ginawa ni Chloe. Sinabi ni Chloe na, ayon sa kanyang kahilingan, kumuha siya ng grupo ng mga babae na may malalim na kaalaman sa medisina at mahusay na karanasang propesyonal. Ngayong hapon, tinipon ni Thelma ang buong koponan sa botika, at sabi ni Lot na natapos niya ang isang bagong pag-aaral sa pananaliksik. Ang mga resulta ay napakapositibo, at ang mga pinakakaraniwang sagot ay na ang gamot ay abot kaya at talagang epektibo. Nagpapasalamat si Thelma sa grupo, lahat ng ito ay naging posible dahil sa pagsisikap ng bawat isa. Ilang araw ang lumipas, dinala ni Thelma ang sample ng mga kosmetiko kay Elizabeth, at sinabi niya na nais niyang unang matanggap lahat ng mga bagong produkto. Sumasang-ayon si Thelma at nagpapasalamat sa kanya para sa dekretong nagbawal sa mga mapanganib na kosmetiko. Sabi ni Elizabeth na ginawa niya ito ng malugod dahil ang mga ganitong produkto ay nagpapababa ng inaasahang buhay ng mga tao. Gayunpaman, sinabi niya na nalaman niyang ang mga kumpanyang gumagawa ng mga nakapipinsalang formula ay malapit ng mabangkarote at ayaw niyang ang Thelma ang maging monopolyo sa sektor. Linaw ni Thelma na wala siyang tutol na ituro ang mga pamamaraan ng paggawa sa mga kumpanyang iyon. Ikinalulugod ito kay Elizabeth, pero pinipigilan din niya siyang itaas ng kaunti ang presyo sa tindahan. Ipinaliwanag na ang napakamurang bentahan ay tuluyang sisira sa kompetisyon. Ilang araw ang lumipas. Sinamahan ni Thelma si Bruno sa teritoryo ng Macer, na ipinagkaloob sa kanya ni Her Majesty bilang pasasalamat dahil pinagaling niya siya. Ang rehiyon ay napakahalagang pantalan pangkalakalan para sa bansa at nagsisilbing pintuan papasok sa imperyo. Bukod pa rito, kilala ito sa malaking produksyon ng mga halamang gamot, habang si Bruno ay iniaalay sa pag-asikaso ng mga usaping pampolitika ng Macer. Sinamantala ni Thelma ang pagkakataon na pumunta sa tabing dagat kasama sina Helen, Lot at Blanche. Kahit binabalaan ni Bruno na huwag pumasok sa tubig, iginiit ni Blanche ng todo at umatras na lang si Thelma. Nagpasya ring lumangway si Alan pero mas gusto niyang manood mula sa lilim. Habang pinapanood niya ang mga babae na naglalaro, hindi maiwasang maalala ang nakababatang kapatid na babae niya, na namatay sa kanyang nakaraang buhay noong araw na araw pa silang pumupunta sa tabing dagat. Bigla siyang nakarinig ng sigaw ni Lot, at nang tumakbo sa gilid ng dalampasigan, napansin niyang isang piraso ng granola ang humatak kay Blanche papasok sa agos. Agad siyang nagtapon sa tubig para iligtas siya. Ngunit napakalakas ng agos kaya lagi siyang hinahatak palayo. Nang tuluyang mawala siya sa paningin niya, inisip niyang tiyak na lumubog siya at sumisid siya ng buong lakas para subukang maabot siya. Nang makita siyang lumulubog, naisip niyang baka mawalan pa siya ng isa pang kapatid sa mundong iyon. Sa sandaling iyon, pinakawala niya ang kanyang kapangyarihan at inalis ang lahat ng tubig mula sa napakalaking lugar sa paligid nila para iligtas siya.
Ang resulta ay nag-iwan sa kanya ng pagkabigla sapagkat hindi niya yon ginawa ng sadyang may malay. Si Helen na lumalangoy malapit para tumulong. Nagulat ng todo nang makita ang napakalaking bilugang lugar na walang isang patak ng tubig kahit saan. Paglabas niya lang ng dagat, tinitingnan ni Falma kung maayos ang kapatid niyang babae at kung wala itong naging masamang epekto. Mabuti, hindi siya nakalunok ng maraming tubig. Kaya sinusubukan lang niyang pakalmahin siya habang umiiyak siya sa takot. Tinanong ni Helen kung anong uri ng kapangyarihan ang ginamit niya at sumagot siya na talagang hindi niya alam, ngunit naniniwala siyang maaaring isang uri ng negatibong banal na sining ito. Ipinapaliwanag niya na ang mga negatibong sining ay nagsisilbing magpababa ng isang bagay. Ngunit walang teknik na kayang bawasan ang buong substansya sa ganitong lawak ng lugar. Nagulat si Falma sa sinabi, at nang tumingin kay Lot, napansin niyang sobrang takot siya. Nakapagpapalungkot iyan sa kanya, pero sabi ni Helen na nagawa niya ang isang pambihira dahil hindi siya makakilos at siya ang nakaagapay upang mailigtas ang kanyang kapatid na babae. Noong gabing iyon, nanatili si Falma sa kanyang kwarto, sinusubukang unawain ang lahat ng nangyari. Napagtanto niya na kahit inakala niyang tinanggal lang niya ang mga molekula ng tubig, tinanggal niya pala ang tubig dagat, kasama ang lahat ng natunaw doon dahil walang asin na naiwan sa ilalim. Pagkatapos niya naunawaan na kung nagkamali lang siya ng isang beses, maapektuhan rin sina Blanche at Helen. Nang makita siyang nanginginig, tinanong ni Lot kung may nangyari. Ngunit humihingi lang siya ng paumanhin para sa nangyari sa dalampasigan at nangangako na hindi na niya mauulit ang pagkakamaling iyon. Nagtanong si Lot kung ano ang ibig niyang sabihin at ipinaliwanag ni Falma na ayaw niyang matakot siya sa kanya. Dahil mukhang natakot siya nang makita ang banal na sining na ginamit niya, sinagot ni Lot na hindi iyon totoo at siya ay naantig lang. Sinasabi niyang itinuturing niyang tunay na bayani siya dahil sumakay siya sa dagat ng walang pag-aalinlangan. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap ang ilang pari ng balita na ang isang batang walang anino ay nakayang alisin ang tubig dagat nang hindi tumutulong si awan. Pagkatapos marinig ito, nagpasya silang ipadala agad ang impormasyon sa diocese ng St. Flower dahil naniniwala silang kailangang hanapin ang walang aninang batang lalaki at alisin siya. Nang muling buksan ni Falma at ng iba ang botika pagbalik nila mula sa biyahe. Nakakatanggap sila ng napakaraming kliyente. Lahat nagugulat kasi parang mas marami pa ang bumibisita kaysa bago sila umalis. Sinabi ni Helen na marami ang bago at ito ay dahil sa kahanga-hangang kalidad ng mga gamot. Sa sandaling iyon, napansin ni Falma ang dalawang lalaki na may suot na tunika at lumapit upang tanungin kung kailangan nila ng anumang bagay. Ngunit pareho silang umalis nang hindi nagsalita kahit isang salita. Pagkaraan, kumain siya kasama ang mga babae at nabanggit na napakakakatwa ng mga lalaki na nakaputing tunika. Si Helen, sinabi niyang ganoon din ang pakiramdam niya, kasi kung talagang kailangan nila ng tulong, pwede naman silang humingi kayaw. Pero siya lang ang inalok nila ng interes. Bukod doon, ang mga damit na iyon ay hindi pag-aari ng anumang guild sa lungsod, at base sa estilo ng mga tunika, mapipagkumisan niyang pari ang mga nagsusuot nito. Kinabukasan, habang nagpapalit ng turno ang mga gwardiya ng botika, may tumakbong karwaheng sumalpok ng diretsyo sa gusali. Pagkadinig nila tungkol dito, pumunta ang mga gwardiya para ipaalam kina Bruno at Falma. At nagpasya siyang pumunta para tingnan ang pinsalang nangyari. Bago umalis, nagtanong ang kanyang ama kung may ideya siya kung sino ang maaaring gumawa niyan, dahil ito ay tunay na deklarasyon ng digmaan laban sa pamilya. Sinabi ni Thalma na kung kikilos siya ng padalos-dalos, maaaring magkamali siya kaya humiling ng kaunting oras para magsiyasat. Pagdating sa botika, sinabi ni Cedric na may kariton na puno ng putik na tumama sa lugar at, kahit na naalis na ito, natabunan pa rin ng putik ang tindahan. Biglang lumitaw si Jean noon at sinabing narinig niya ang tungkol sa nangyari. Pagkatapos, inisip niyang kakailanganin nila ng tulong. Kaya dinala niya ang mga tauhan niya para tumulong at may iba pang residente na nag-alok din ng tulong sa paglilinis. Nagulat si Falma, hindi niya inakala na ganoon na magmamalasakit sa kanya ang mga tao. Sa sandaling iyon, may isang batang babae na lumapit humingi ng tulong at sinabi na ang kanyang ama ay nalabsan dahil sa init. Walang pag-atubili. Nagpasya si Falma na samahan siya at dinala niya siya sa isang burol malayo sa lungsod. Nang marating nila ang lugar, hinarap niya ang dalaga at tinanong kung nasaan ang ama niya, inaakala na makikita niya siya roon mismo. Ngunit nang siya ilumingon, napansin niyang ang lalaki ay naglaho na, walang iniwang bakas.
Di naglaon, may ilang mga pari na sumulpot na nakasakay sa kabayo, matapang na lumalapit, at isa sa kanila ang tumuro kay Falma. Sinasabing siya ang binatilyong responsable sa pag-alis ng dagat sa Marsur. Dahil piniling manahimik ni Falma, nagpa siya ang pari na linawin kung sino ang mga inquisitor na ipinadala ng banal na kaharian. Agad nitong pinabalik sa isip ni Falmas ang isang alaala, na inalala ang mga naunang sinabi sa kanya tungkol sa mga pari na kabilang sa templo, ang pinakamalaking samahang panrelihiyon na umiiral. Sila ang nagtatakda kung aling mga Diyos ang magbabantay sa mga bagong silang. Nagbibigay ng kakayahang nakaugnay sa banal na sining at kahit nagkakaloob ng katayuan bilang aristokrata. Bukod sa mga gawain na iyon, sa loob ng templo ay may isang makapangyarihang organisasyon na kilala bilang Inquisition na may tungkuling puksain ang mga erehe at masasamang espiritu. Sa gitna ng tensyon, isa sa mga pari ang matatag na nagpakilala, sinabi niyang siya si Solomon, Inquisitor ng dakilang templo. Sinabi niya kay Falma na tingin niya masyadong matapang ang magbukas ng botika at maglakad sa ilalim ng araw. Alam na, bilang isang masamang espiritu, huhumaling siya ng pansin. Sinabi ni Thelma noon na hindi siya masamang espiritu, tao lang siya. Ngunit sinabi ni Solomon na hindi siya naniwala at iniutos niyang umatras siya ng 10 hakbang habang nakataas ang mga kamay, ayaw pang palalain ang sitwasyon. Sumunod si Falma at umatras ng dahan-dahan nang maabot niya ang kinakailangang punto. Nagbato ng isang sumpa si Solomon na layong ikulong siya, gayunpaman, may kakaibang nangyari, may depekto ang sumpa at natunaw bago pa man ito makita ng mga pari. Ang pagkabigla ay naging galit at piniligiran siya ng mga pari. Ina-activate ang kanilang banal na kapangyarihan para atakihin siya. Sa pagkabigla ng lahat, napantayan ni Thelma ang bawat suntok ng tumpak, kaya iniutos ni Solomon na alisin siya. Sabay silang umatake ng sabay, pero nagtaas si Thelma ng napakalaking yelong kalasag na pinrotektahan siya mula sa atake. Pinatandaan niya sa kanila sa matatag na tinig na ayaw niyang gumamit ng karahasan, pero mapipilitang umaksyon kung igiit nila. Bigla, nagpalabas si Falma ng isang malakas na alon na nagtulak kay Solomon palabas ng kanyang kabayo. Ang iba pang mga pari ay tumakbo upang tulungan siya, at doon nila napagtanto na si Falma ay lumikha ng isang malaking bloke ng yelo sa kanilang paligid. Sinabi ni Falma na tigilan na nila ang away, ipinaliwanag na hindi siya dumating sa mundong iyon para lumaban, dahil ang hiling niya ay gamitin ang kanyang kapangyarihan para magpagaling. Nang tinignan ni Solomon ang mga braso ni Falmas, kitang-kita niya ang markang iyes, at wala nang pag-aalinlangan na siya nga ang Diyos na iyon. Agad. Lahat sila ay lumuhod sa kanya at humingi ng tawad si Solomon sa kanyang ginawa. Sinabi rin ng pari na tila natanggap na niya ang kaparusahan mula sa Diyos dahil nasugatan ang kanyang binti ng mahulog mula sa kabayo. Kaya sinabi niya na nais niyang kunin ang sariling buhay para magbayad sala sa kanyang mga kasalanan. Naniniwala na kung hindi niya gagawin, mamamatay na rin siya dahil sa sugat. Biglang hinilan niya ang isang dagatalis upang tuparin ang layuning iyon. Ngunit nakaaksyon si Thelma ng mabilis, pinigilan siya at sinira ang sandata. Pinatibay niya ng muli na hindi niya hinahangad ang karahasan at nais lang nilang iwanin ang kanyang botika ng payapa. Pagkatapos binuksan niya ang kanyang klinikal na paningin para siya sa atin si Solomon at napansin niyang nabali ang kanyang binti. Matapos kumonsulta sa diagnosis, kinumpirma niyang kailangan ng operasyon ang pari para mabuhay. Na nagdulot sa kanya ng pag-aalinlangan, iniisip na marahil walang doktor noon na may sapat na kasanayan para isagawa ang pamamaraan. Walang ibang paraan, nagpa siya si Falma na siya na ang magpagaling sa kanya at humingi ng tulong sa iba pang mga pari. Nanatiling nanginginig, tinanong ni Solomon kung bakit hindi niya sila pinaparusahan, at sumagot si Falma na hindi iyon mahalaga dahil ang prioridad niya ay gamutin ang sugat. Kaya dinala niya si Solomon sa loob ng isang tolda, kung saan siya nagsarado upang ihanda ang mga gamot at mga kailangang instrumento. Nagsimula siya sa paglalagay ng malakas na pampamanhid upang hindi maramdaman ng pari ang sakit habang siya ay gumagana. Pagkatapos ng operasyon, hiniling ni Falma sa mga pari na isama si Solomon pabalik sa templo para makabawi siya ng maayos. Sabi pa niya pupunta rin siya kapag kaya para silipin ang kalagayan niya. Ilang buwan ang lumipas, bumalik si Solomon sa botika. Naiwan si Helen na nagulat nang malaman niyang siya na ngayon ang bagong mataas na pari. Natutuwa si Thelma na makita siyang maayos at naalala ni Solomon na ito ay naging posible lamang dahil sa kanyang tulong. Nang batiin siya sa promosyon, sinabi ni Solomon na marami siyang pinagdaanang paghihirap para makuha ang posisyon at na maaari siyang maging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Ipinahayag niya na pagkakaupo niya sa tungkulin.
Nagpadala siya ng ulat sa dakilang templo na nagsasabing walang ebidensya ng mga heretiko sa Sunflower. Dagdag pa niya, isinulat niyang walang batang walang anino roon at pipigilan niya ang mga maling ulat na ganito sa hinaharap. Makalipas ang ilang sandali, hiniling niyang makausap ng pribado si Falma dahil nais niya siyang gantimpalaan para sa nangyari noong araw na nagkita sila. Kaya ipinakita niya sa kanya ang isang tungkod na karapat-dapat sa kanyang katungkulan, ipinaliwanag na isa ito sa mga kayamanan ng Diyos na tinawag na panakrapto. Sinabi niyang taglay nito ang 4 na katangian at nagsisilbi para sa pakikipaglaban at para sa pagsusuri at paggaling sa pamamagitan ng mga banal na sining. Nagtanong si Falma kung sigurado siyang ibibigay ang isang napakahalagang bagay na ganoon at sumagot si Solomon nang naniniwalang magiging mapagpasalamat ang tungkod mismo. Nang mahawakan ni Falma ang artepakto, nagsimulang maglabas ito ng matinding liwanag at diumano'y kinilala siya ni Solomon bilang panakrapto. Lubos na nagulat si Helen at tinanong ni Falma kung gusto niyang hawakan ito. Pero nang sinubukan ni Helen kunin ito, dumulas ang wand mula sa kanyang mga kamay at bumagsak sa lupa. Nalito, tinanong ni Helen si Solomon kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag niya na ang panakrapto ay hindi kabilang sa mundong iyon. At tanging mga Diyos lamang ang kayang gumamit nito. Ipinapakita nito na si Falma ay isang Diyos, pero kahit ganun, hiniling niya na huwag nila siyang tratuhin ng ganoon. Nang muling hinawakan ni Falma ang wand, tinanong niya kung kaya nitong lumipad, at sinabi ni Solomon na ayon sa alamat, kaya nito. Hindi nag-atubili, umakyat si Falma sa wand. Na nagsimulang iangat siya sa hangin, ikinagulat ang lahat. Sa pagtatapos ng pagbisita, sinabi ni Solomon na hindi na siya papatulan ng templo. Bago umalis, binigyan din niya siya ng isang agimat, sinabi na tutulong ito na itago ang kanyang Diyos na kapangyarihan, para makalakad siya ng malaya nang hindi nag-aalala na makikita ang kanyang anino. Pinangiti nito si Falma at naging interesado si Solomon. Napansin niyang mas masaya siya sa talisman kaysa sa wand mismo. Sa bagong gamit na ito, nagpa siya si Falma na maglakad-lakad sa lungsod kasama si Lot Blanche dahil hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa anino. Habang naglalakad sila, narinig nila ang isang babae na nagtatanong sa may-ari ng isang lokal na parmasya tungkol sa pagbabawal sa pagbebenta ng mga produkto mula sa parmasya ng ibang mundo. Ipinaliwanag ng parmasyutiko na imposible yon dahil sa mga patakaran ng guild. May sumingit pang lalaki, sinabing maganda ang mga produkto pero, dahil anak ng royal pharmacist ang may-ari, baka estratehiya lang ito para pagandahin ang reputasyon niya. Binigyan nito si Falma ng ideya na magtatag ng bagong guild na magpapahintulot sa mga karaniwang tao na magbenta ng kanilang mga produkto. Nang bumalik sa tindahan, ibinahagi niya ang kanyang ideya kay Helen, na ipinaliwanag na ayon sa mga patakaran, 2 tindahan lang ang kailangan para makabuo ng isang guild. Nang marinig iyon, hiniling niya kay Cedric na simulan agad ang mga papeles. Kinabukasan, nakipagpulong si Varon sa guild ng mga parmasyutiko na hindi pa rin mapakali dahil sa tagumpay ng Pharmacy of Another World. Sinabi ng isang kasapi na ibinibenta ng botika ang gamot ng napakamura kaya kahit ang mga mahihirap ay kayang bumili nito. May isa pa na nagsabing nangyari ang aksidente ng karwahe sa harap ng botika, na ayos agad ang pinsala. Ang mga pag-uusap nila ay malinaw na nagpapakita na konektado si Varon sa insidente. Bigla niyang sinabi na ang botika ang ugat ng lahat ng problema at kailangang alisin ito. Kaya ipinagbawal niya sa mga miyembro ng guild na makipagnegosyo dito. Sinumang sumuway ay ipapalayas at mawawala ng lisensya sa pangangalakal. Sa isa pang eksena, may lalaking tila nababahala, bitbit ang anak na babae at marahas na kumakatok sa pinto ng doktor. Sa sandaling iyon, naglalakad si Falma kasama si Lot at napansin na mananatiling sarado ang klinika hanggang sa susunod na linggo. Nang makita ang babae, tinanong niya kung may sakit siya. Nag-atubili si Lot. Kaya inpakilala ni Falma ang sarili bilang parmasyutiko mula sa Pharmacy of Another World at nag-alok ng tulong. Unang tumanggi ang lalaki, pero nang makita ang kalagayan ng kanyang anak na babae, pumayag siya. Si Lot ang unang inihanda ang silid at inutusan ni Falma ang lalaki na sumunod sa kanya. Pumapasok sila sa likurang pinto, kaya inisip ng lalaki na ang mga katulad niya ay doon lang makakapasok. Sa loob ng opisina, binigyan siya ni Falma ng face mask at ipinaliwanag na pinipigilan nito ang pagkalat ng impeksyon, kaya pumasok sila sa likod. Na-realize ng lalaki na na-misinterpret niya ang lahat. Nagtanong muna si Falma tungkol sa babae bago siya sinusuri, sinabing kailangan ang impormasyon para makalkula ang tamang dosis. Humanga ang lalaki sa kanyang pag-aalaga. Pagkatapos ng pagsusuri, ipinaliwanag ni Falma na ang babae ay may malubhang sipon lamang.
Nagulat ang lalaki dahil may lagnat siya, nilalabanan ng katawan, at may bula pa sa bibig. Nilinaw ni Falma na dahil lahat ito sa trangkaso, isang virus, at sinabi niyang magrereseta siya ng gamot na tinatawag na tsunami na kailangang hinhinhalin. Noong gabing iyon, dinala ng lalaki ang anak na babae niya sa bahay at nagulat sa bilis ng epekto. Bago umalis, binigyan siya ni Falma ng gamot para sa 5 araw at sinabi na bumalik kung lumala siya. Nagtanong ang lalaki tungkol sa halaga dahil kakaunti lang ang kanyang pera. Sabi ni Falma, nagkakahalaga yon ng 1 pirasong tinapay. Nagulat ang lalaki at ipinaliwanag ni Falma na itinakda niya ang presyo para makapagpatingin ang mga bata. Habang pauwi, napagnilayan ng lalaki ang kalidad ng botika at naintindihan kung bakit hindi makipagsabayan ang guild. Pag-uwi, sinabi niya sa asawa niya ang nangyari. Pinaalalahanan niya siya na labag iyon sa mga patakaran ng guild, pero sinabi niyang wala siyang ibang pagpipilian kung wala ang paggamot na iyon. Maaaring hindi nakaligtas ang anak nila. Sinabi niyang pambihira ang lugar at bihasa at totoong maalaga si Falma. Napagtanto niyang bagaman inakala niyang may alam at tiwala siya sa sarili, hindi siya maihahambing kay Falma. Kinabukasan nag-imbita ulit si Varan ng pagpupulong para pag-usapan ang pagbabawas ng presyo, pero walang nagbago. May nagsabi na magbubukas ang botika ng isa pang sangay at may suporta pa nga ng Emperatriz. Lumapit si Vran sa lalaking bumisita sa parmasya, si Pierre, at tinanong ang kanyang opinyon. Nagpakatapang si Pierre at sinabi na mataas ang lagnat ng kanyang anak at maingat itong sinuri ni Falma at mabilis na pinababa ang lagnat. Sabi niya tinanggap lahat ng maayos na paggamot doon, maharlika man o karaniwang tao. Sabi ni Vran niloloko siya ng bago at kakaiba. Sabi ni Pierre na dapat matuto sila kay Falma imbes na paalisin siya. Pinatahin ni Varon at pinalayas mula sa guild. Noong hapon na yon, naglalakad si Falma kasama si Dari nang makita niyang nakatayo si Pierre sa harap ng isang sinirang parmasya at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Pierre na matapos iulat kung ano ang nasaksihan niya sa Falma's Pharmacy, nagpa siya ang guild na paalisin siya. Nagkumpiska ng parehong mga produkto niya at ang kanyang lisensya. Humingi ng paumanhin si Falma sa paglalagay sa kanya sa ganoong sitwasyon, ngunit sagot ni Pierre na wala namang dahilan para humingi ng tawad. Sabi pa niya na humanga siya sa nakita niya sa botika ni Falmas at umaasang babaguhin ng gremyo ang kanilang isip. Ngunit dahil hindi iyon nangyari at hindi na niya magawang isagawa ang kanyang propesyon sa bansang iyon, kailangan niyang umalis at magsimulang muli sa ibang lugar, walang ibang pagpipilian. Tinatanong ni Thalma kung sapat na para sa kanya ang pagiging bahagi ng ibang guild para makapagpatuloy sa trabaho. Sumagot naman si Piernang pero ipinaliwanag niyang imposibleng magkaroon ng samahan kapag iisa lang ang tao. Sa sandaling iyon, sinabi ni Thalma na inaprubahan ng kanyang kamahalan ang pagtatatag ng isang bagong guild. Ang Dispensaryo Guild na responsable sa pagbebenta ng mga bagong gamot at tiniyak sa kanya na tutulungan niya siya. Pagkaraan ng ilang sandali, tinapos ni Pierre ayusin ang lahat sa bago niyang botika at naghanda ng buksan ito sa unang pagkakataon. Bagaman hindi siya sigurado kung magkakaroon siya ng mga parokyano, nang binuksan niya ang pinto, nakita niya ang mahabang pila ng mga taong naghihintay sa labas. Nang harapin iyon, hindi napigilan ni Pierre ang pag-iyak dahil sa pagkakataong iyon makakabenta siya ng mabuting gamot at masuportahan ang kanyang pamilya. Ilang araw ang nakalipas. Nasa bahay si Falma, kumakain ng hapunan kasama ang buong pamilya. Tapos nakatanggap si Bruno ng liham mula kay Pale. Nang marinig kung sino ang nagpadala, naalala ni Beatrice na balak silang dalawin ni Pale sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, matapos basahin ang liham, ipinaliwanag ni Bruno na ipinagpaliban ni Pale ang kanyang pagbisita at hiniling kay Falma na magpunta sa kanyang opisina mamaya. Nang magkita sila, ipinaliwanag ni Bruno kay Falma na ang essay. Magaganap ang Floby Fair sa kabisera sa susunod na buwan at dahil sa kaganapang iyon, dadalaw ang mga mangangalakal mula sa hindi mabilang na rehiyon, kaya kailangan nilang maging maingat. Tinanong ni Falma kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ng kanyang ama na sa isla ng Pant ay lumitaw ang isang paglaganap ng isang hindi kilalang sakit, at na, dahil sa liham ni Pale, nalaman niyang halos 1,000 mga mananakahan ang nawala ng buhay dahil dito. Sinabi niya na isang koponan mula sa Novalat University ang nangolekta ng ilang mga sample, ngunit 2 mananaliksik ang namatay. Sinabi ng Falmer na ito ay nagpapahiwatig ng isang nakakahawa at nakamamatay na sakit. Ipinaliwanag ni Bruno na natapos ang epidemya ng mamatay ang mga maninirahan, kahit may mga barkong nagdadala pa rin ng kalakal mula sa pulo na maaaring kontaminado. At ang nag-iisang daungan na maaari nilang marating papuntang kabisera ay ang Marsur.
Tinanong ni Falma kung pwede pa bang obserbahan ang mga naapektuhan o suriin ang mga nakolektang sample, pero sinabi ni Bruno na sinira na ang lahat sa pamamagitan ng banal na paraan upang maiwasan ang anumang panganib. Sa isa pang eksena, malinaw na isinulat ni Pale sa liham na ang sakit ay umunlad sa kakaibang paraan. Ang unang mananaliksik ay nagkaroon ng lagnat, pagsusuka, at mga pamamaga sa leg at kilikili. Pagkatapos noon, napasok siya sa koma at namatay ilang araw lang pagkatapos matamaan ng impeksyon. Sa pangalawang mananaliksik, mas mabilis pang umunlad ang sakit. Nagkaroon siya ng mga purpling batik sa buong katawan, necrosis sa mga kamay at paa, at ayon sa mga testigo, nanilaw din ang balat niya. Sinabi ni Bruno ang lahat niyan kay Falma, at ang mga detalye ay nagmulat sa kanya ng matinding pakiramdam ng panganib. Sinabi rin ni Bruno na dahil sa kaseryosohan ng sitwasyon, dinala nila ang mikroskopyong inimbento ni Falma para saliksikin ang sakit, kaya marahil may naisalbang ilang eskisyo mula sa pananaliksik. Tinatanong ni Falma kung pwede siyang humiling kay Pale na magpadala ng kopya at pumayag si Bruno. Pagkalipas ng 2 linggo, kinausap ni Falma si Helen sa botika at isiniwalat ang nangyayari. Sa sandaling yon, lumitaw si Lot at sinabi na may ipinadalang mensahe si Pale. Nang tinignan ni Falma ang guhit ng virus na kasama ng mensahe, napagtanto niya na ito ay sakit na umiiral din sa dati niyang mundo. Nang makita nila ang ekspresyon niya, tinanong ng mga babae kung kilala niya yon, at sinagot niya na yon ay Yersinia pestis, kilala bilang Black Plague. Agad na bumuo si Falma ng plano para kontrolin ang sakit at pigilan itong makarating sa kabisera. Ilang araw ang lumipas, inutusan niya ang 2 aprendiz na maglakbay sa Marsur para hanapin si Adam dahil siya ang may lahat ng impormasyon tungkol sa mga lokasyon ng kwarentenas. Bago sila umalis, pinayuhan sila ni Falma na maging napakaingat sa Nethership at kung mapansin nilang may senyales ng impeksyon sa mga tripulante, ifiwalay agad ang lahat at simulan ang paggamot. Pagkatapos noon, nagpunta sina Falma at Helen sa opisina ni Bruno para ipaliwanag ang lahat ng kanilang nalalaman tungkol sa hindi kilalang pathogen. Pagdating nila, sinabi ni Falma na, batay sa nakalap na impormasyon at sa iginuhit na ipinadala ni Pale, talagang ang sakit ay ang itim na salot. Hindi nagulat si Bruno dahil naisip na niya yon matapos mabasa tungkol dito sa ilang mga libro. Ipinaliwanag ni Falma na ang salot ay naipapasa ng mga pulgas na nakatira sa mga daga. Sinabi ni Bruno na darating sa kabisera ang mga produkto mula sa pant sa pamamagitan ng dagat at lupa. Pero sabi ni Falma, inutusan na raw niya si Adam na mag-set up ng mga isolation post sa pantalan. Iginiit ng ama niya na kung magkasiklab ang isang outbreak sa kabisera, ibig sabihin nito ay pagkawasak ng imperyo, sapagkat wala silang kakayahang labanan ang sakit. Sinagot ni Falma na hindi yun totoo, sabi niya kaya na nilang labanan yon dahil sa bagong gamot na kanyang nabuo. Isa itong malakas na antibiotiko na epektibo laban sa bakteryang sanhi ng salot. At dahil dyan, nagpadala siya ng ilang padala sa mga partner na botika. Gayunpaman, ang pangunahing prioridad ay maiwasan ang anumang pagkalat ng sakit. Pagkatapos ay agad silang lahat nagpunta sa palasyo. Pagdating nila, ipinaliwanag nila lahat kay Elizabeth na tinanggap ang lahat ng kanilang kahilingan at iniutos na isara ang mga tarangkahan ng lungsod, nililimitahan ang pagpasok ng mga mangangalakal. Humiling din si Falma ng pahintulot na inspeksyonin ang mga kalakal sa mga tarangkahan dahil gustong tumulong ng mga parmasyutiko ng guild. Ilang araw ang lumipas, nagpunta sina Falma at Elizabeth sa pantalan. Kung saan nakita nila ang di mabilang na mga barkong naghihintay ng pahintulot sa dagat bago pumasok sa pantalan. Nagmadali si Thelma papunta sa kanya para matapos nilang inspeksyonin ang bawat barko bago magsimula ang patas. Pareho silang nakaproteksyon at nagpunta sa pantalan kung saan sinalubong sila ng mga estudyanteng na unang ipinadala na nagbigay ng mga ulat ng inspeksyon. Pinaliwanag din nila na ang mga inaprobahang barko ay diniskiminta gamit ang Divine Arts bago tumambay. Nagpasalamat si Thelma sa kanilang pagsisikap at agad na sumama kay Helen para inspeksyonin ang unang barko. Nang sumakay, kinausap niya ang doktor para repasuhin ang ulat. Sa kabila ng mga reklamo ng kapitan tungkol sa nasayang na oras, nang natapos ang inspeksyon, kinausap ni Thelma ang kapitan upang ipaalam na maayos ang kalagayan ng parehong tripulante at kargamento. Pagkatapos, iniabot niya ang mga dokumento ng dokasyon at mga reseta ng gamot dahil ang ilang tripulante ay nagpakita ng mga sintomas ng scurvy. Pagkatapos noon, nagpunta sina Falma at Helen sa susunod na barko. Ngunit nagkasagutan ang mga kapitan ng ilang barko tungkol sa kung sino ang susunod na i-inspeksyon. Sa sandaling iyon, may dumating na isang fleet at nagpaputok ng kanyon sa tubig para kunin ang kanilang pansin.
Pinamumunuan ito ni Jane, kapitan ng Scarlet Fleet ng SU. Flo. Ipinaalam ni Jane sa mga kapitan na dapat nilang sundin ang mga utos ni Falmas dahil siya ang Royal Pharmacist at anak ng gobernador ng Mercer. Sinabi niyang personal niyang itatapon sa dagat ang sinumang magdudulot ng problema habang isinasagawa ang proseso. Salamat sa pagsagip na ito. Ang iba pang mga kapitan ay nagsimulang malumanay maghintay para sa kanilang pagkakataon. Nagkita sina Falma at Helen kay Jane sa kanyang barko para pasalamatan siya sa suporta. Sabi ni Jane na hindi kailangan siyang pasalamatan, tapos tinanong kung hanggang kailan magsasara ang botika. Dahil hindi niya ito napuntahan, napansin ng isang marinero na gustong-gusto ng kapitan ang mga matatamis na may lasa ng dagat na binebenta sa tindahan, ganun din ang buong tripulante. Pagkaraan ng ilang sandali, nagbalik sina Falma at Helen sa lupang matuyo para tingnan ang kabuuang sitwasyon. Biglang, lumabas si Adam na may importanteng balita, iniulat niyang maraming namatay sa lungsod ng Estac. Ayon sa nakuhang impormasyon, nang magtaas ng mataas na lagnat, nagsawang maghintay ng inspeksyon ang barko at pumasok ng iligal sa bansa sa pamamagitan ng ibang pantalan. Nagpapatanong si Falma kung kumusta ang lagay sa baryo, at ipinaliwanag ni Adam na sa una inakala nilang karaniwang lagnat lang ito, pero mabilis itong kumalat pagkatapos ng unang pagkamatay. Nang marinig ito, sabi ni Falma kailangan niyang umalis agad. Ngunit nag-aalangan si Helen kung pupunta siyang mag-isa sa isang lugar na posibleng may impeksyon. Sinabi ni Falma na may ilang namatay na at hindi na nila pwedeng sayangin pa ang oras. Bago umalis, binanggit niya na si Adam lang ang kayang magsiyasat sa pantalan. Pero sinagot ni Adam na kaya din niya yon. At sa katunayan, mas magaling siya kaysa sa kanya. Dahil dito, hinihiling niya sa kanya na manatili at bantayan ang proseso habang sinisikap niyang iligtas ang mga taga-baryo. Sa sandaling iyon, ginamit ni Falma ang kanyang wand para lumipad at marating agad ang apektadong baryo. Pagdating niya, nagulat siya na makita ang napakaraming tao na naghahanda ng tumakas. Nilapitan niya sila at inutusan silang agad na bumalik sa nayon. Dahil mukhang bata pa siya, pinakiusapan siya ng isa sa mga taga-baryo na lumayo, sinasabing marami na raw ang namamatay doon. Naresbak si Falmer na hindi niya sila mapapaniwala sa salita lang, kaya ginamit niya ang kapangyarihan niya at gumawa ng kupola ng yelo na tuluyang naghiwalay sa nayon mula sa natitirang mundo. Ipinaliwanag niya sa mga naninirahan na ginawa niya ito para pigilin ang sakit at para makuha ang kanilang tiwala. Inaalis niya ang kanyang protective suit. Sa sandaling iyon, ipinahayag ni Thalma na siya ang tunay na parmasyutiko at nagdala siya ng gamot para tumulong sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, nakipagpulong si Thalma sa mga botikaryo ng nayon para iharap ang kanyang plano. Ipinaliwanag niya na kailangang hatiin ang baryo sa 3 bahagi, para sa mga walang sintomas, para sa mga nahawaan, at para sa mga malulusog. Nagtatanong sila kung paano nila ihiwalay ang mga nahawaan. Pero nililinaw ni Falma na walang magkakasakit at ang paghihiwalay ay para lamang unahin ang tamang paggamot. Samantala, napansing ng mga mandaragat ni Jen ang hinahanap na barko, at iniutos niya sa kanila na lumapit at subukang makipag-usap sa tripulante. Habang lumalapit sila, tumingin ang isa sa mga mandaragat patungong itaas na deck at iniulat na tila puno ng mga bangkay ang barko. Isa sa mga marinero ang nagtatanong kay Jen kung dapat nilang magpadala ng maliit na bangka para maghanap sa barko. Ngunit sinasabi niya na imposible yon dahil lahat ay nanganganib na mahawaan ng sakit. Sa ganitong sitwasyon, paliwanag ni Jen na ang tanging praktikal na solusyon ay ilubog ang barko kasama ang buong tripulante at kargamento nito. Walang pag-aalinlangan, iniutos niya agad na bumalik ang lahat sa kanilang mga pwesto at pagbabarilin ang mga kanyon upang wasakin ang barko. Pagkatapos ng utos, nagpapatuloy silang pumaputok hanggang tuluyang lumubog ang barko. Sabay nito, matapos tapusin ang pangunahing plano, nagtungo si Falma sa ospital ng baryo, ang pinakamaduming lugar. Pagpasok, pumunta si Falma sa infirmary, kung nasaan ang mga pasyente, at nakita niya ang ilang pari na may suot na maskara sa tabi ng mga may sakit na taga-baryo. Sinabi ng isa na hindi angkop ang lugar para sa mga bata at sinabihan siyang umalis, pero may isang pari na nakakakilala sa kanya. Sinasabi niyang hindi siya ordinaryong bata, siya ang parmasyutiko ng kaharian. Paglapit kay Falma, sinabi niyang kabilang siya sa unit ni Commander Solomons. Kinilala siya ni Falma at sinabi niyang naroon siya para gamutin ang mga nahawa. Sinabi ng pari na hindi raw nila alam kung sino ang may sakit at kung sino ang wala. Ipinaliwanag ni Falma na makakatanggap ng gamot ang lahat, kaya hiniling niya na maghiwa-hiwalay at maghanda habang sinusuri niya ang mga naroroon.
Gamit ang kanyang klinikal na mata, kinukumpirma niyang may 12 na nahawaan, 2 ang hindi nahawaan, at 1 ang patay. Ang una niyang utos ay pakawalan ang mga hindi nahawaan. Pero inutusan niya silang manatiling naka-isolate muna ng ilang panahon at sundin ang payo ng lokal na parmasyutiko. Kapag may mga pari na nagtatanong kung ano pa ang maaari nilang gawin, sinasabihan sila ni Velma na hanapin ang tripulante ng barko. Ipinaliwanag niya na kung makakita sila ng kahit sino, kailangan nilang gamutin sila at sunugin lahat ng kargamento. Samantala, tinatawagan ni Bruno si Professor Lois, at pagdating niya, ipinaliwanag niya na ang pulong ay para talakayin ang kanyang pananaliksik. Tinanong ni Lois kung sinusubukan niyang kunin ang kanyang pondo, pero nilinaw ni Bruno na may mahalagang gawain siya para sa kanya. Walang ibang makakagawa ng gawain ito, at sa hinaharap ito ang magliligtas sa mundo. Nagulat siya at sinabing sigurong nagkamali siya. Ngunit ipinaliwanag niya na gusto niyang hanapin niya ang isang partikular na mikroorganismo at kunin ang isang gamot na sangkap mula rito. Pagkatapos, iniabot niya sa kanya ang mga instruksyon na isinulat ni Velma para tulungan siyang gumawa ng gamot na kayang pagalingin ang itim na salot at marami pang ibang sakit. Pagkatapos basahin ang mga ito, tinatanong niya kung sino ang nagsulat ng napakadetalyadong mga tagubilin, ngunit sabi ni Bruno na hindi niya maaaring isiwalat ang impormasyong iyon. Sa kanilang dalawa, nagulat nang basahin niya ang pangalan ng mikroorganismo, na pagtanto niyang ilang taon na niya itong pinalalaki sa kanyang laboratorio. Nang marinig iyon, binigyan siya ni Bruno ng espesyal na pondo para paunlarin ang gamot. Matapos siya satin ang lahat ng mga pasyente, nakipagpulong si Velma sa mga botika ng lungsod para ipaliwanag ang sitwasyon. Sinabi niya sa kanila na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, pero sa ilang kaso huli na. Gayunpaman, karamihan ay umiinom ng gamot at kalahati ay nasa kalagayang matatag na. Ito'y nagulat ang lahat. Ngunit naniwala silang walang mabubuhay. Pero si Velma, ipinipilit niyang hindi sila aalis dahil kailangan niyang lipulin ang sakit. Upang magawa iyon, kailangang magtulungan ang buong baryo, manatili sa loob ng dam nang hindi bababa sa 2 linggo at puksain ang mga daga at pulgas. Pagkatapos, ipinapanalangin ni Velma ang kanilang swerte at lumipad palayo gamit ang kanyang wand. Habang nasa flight, nakakita siya ng usok at nagpa siyang lumapit. Pagdating niya, nakakita siya ng ilang pari at ilang nakatali na lalaki at tinanong kung ano ang nangyayari. Isa-isang pari na ipinaliwanag na ang mga pinigilang lalaki ay bahagi ng tripulante ng barko, iniwan dahil sila'y masyadong may sakit. Tinatanong ni Velma kung ilan ang nakatakas at ano ang karga. Ngunit tumatangging sumagot nang malaman nilang bata pa siya. Ipinaliwanag ni Velma na sila'y apektado ng Black Plague, at kung isisiwalat nila ang gusto niyang malaman, makakatanggap sila ng gamot para mabuhay. Ang isa sa kanila ay nagsabi na may 4 na kariton, 2 ang may dalang gawang kamay na tela, 1 ang may pampalasa, at 1 ang may mga hayop. Nang marinig ito ni Velma, tinanong niya ang tungkol sa mga hayop, at sinagot siya niya na mga puting squirrel mula sa pander. Agad na pagtanto ni Velma na, dahil sila'y mga daga, magsasalin sila ng salot at idineklarang nagmula sa isla ang impeksyon. Dahil dito, tinanong niya kung ilan ang patungo sa kabisera. At sinasabi nila na may 14 na manggagawa at 5 banal na kabalyero. Ito ay nagulat si Velma at ipinaliwanag ng isa sa mga pari na ang mga banal na kabalyero ay mga espesyalista sa banal na sining at pakikidigma. Pinatindi ng balita ang kanyang pagdududa at naniwala siyang balak ng mga kabalyero na dalhin ang epidemya sa imperyo. Iniutos niya sa mga nahawaan na tumanggap ng gamot at agad na umalis patungong kabisera upang iulat ang nangyari. Samantala, sinasabi ni Bruno ang lahat kay Elizabeth na agad nag-utos ng mas pinatibay na seguridad sa mga tarangkahan. Kinabukasan, namamahagi siya ng mga maskara sa lahat ng dumarating habang sinusuri ni Pierre ang mga sample. Sa isa sa mga ito, napansin ni Pierre ang isang mansa na tugma sa paglalarawan ni Velma. Iniutos niyang ihiwalay ang mga pasyente at agad silang gamutin. Biglang tinamaan ang isa sa mga tarangkahan ng syudad ng napakalaking dami ng yelo na likha ng banal na mahika. Ilang banal na kabalyero ang sumalakay sa lungsod matapos sirain ang tarangkahan. Gayunpaman, nagpapatakbo si Pierre papunta sa gusaling imbakan kung saan nakalagay ang mga gamot para pigilan ang kanilang pagkasira. Isang kabalyero ang nagdala ng hawla at pinakawalan ang ilang puting lumilipad na ardilya na itinulak ng kanyang sining ng banal na hangin. Nang makita sila, iniutos ni Pierre na patayin agad silang lahat dahil pwede nilang maipasa ang sakit at pinatunog niya ang alarma. Sa sandaling iyon, may taong may madilim na aura na nananatili sa ibabaw ng simbahan, nagmamasid sa lahat.
Mga ilang minuto ang lumipas, dumating ang isang tao sa palasyo para iulat na 5 kabalyero mula sa Inter ang sumalakay sa lungsod. Hindi ito ikinatatatwa ni Elizabeth na inaakala niyang madaling talunin ang napakakaunting kabalyero. Sinabi ni Bruno na kung isa sa alang-alang ang pakikilahok ng Inters at ang insidenteng nangyari sa barko. Naniniwala sila na layo ng mga kabalyero na sadyang magtataglay ng sakit ang lungsod. Ito ang ikinagugulo ni Elizabeth dahil hindi niya maintindihan bakit umatake ang Inter, matagal ng kaalyado ng imperyo, gamit ang ilang tauhan lang. Sinabi ni Bruno na ang sinumang nasa likod ng pag-atake ay may malalim na kaalaman tungkol sa Black Plague, dahil ang ganitong pananalakay ay nangangailangan ng lubos na pag-unawa sa sakit. Nakikita siyang malalim sa iniisip, tanong ni Elizabeth kung may iniisip siyang taong may ganoong impormasyon. Sinabi niyang 3 taon na ang nakalipas, kumuha ang Nether ng isang parmasyutiko na ang mga katangian at mga ginawang paggamot ay tumutugma sa kinasusuklamang nilalang na kilala niya. Sinabi ni Cloud kung hindi ba ito ang lalaking pinatalsik mula sa bagong medikal na universidad at kinumpirma naman ito ni Bruno. Ipinaliwanag niya na siya ay isang napakahusay na parmasyutiko na lumikha ng mga bagong paggamot at malapit ng maging isang henyo, ngunit nagsagawa rin siya ng mga eksperimento sa tao na nagpalayo sa kanya sa anumang moralidad. Kaya, inikulong siya ng mga inkisitor, sinelyuhan ang kanyang banal na sining at pinalayas siya. Bago siya paalisin, inimbestigahan niya ang mga epekto ng isang lason na kayang kumalat sa mga tao, parang isang epidemya. Tinatanong ni Elizabeth ang pangalan ng lalaki at sumagot si Bruno. Kemel Besad. Pagkadali lang na hindi na mapipigil ng mga gwardiya ang mga kabalyero, lumilitaw si Solomon at gamit ang kanyang banal na sining, mabilis niya silang pinakakulong sa paggalaw. Pagkatapos, ginagamit niya ang kanyang mga kakayahan para agawin sa kanila ang kanilang kapangyarihan at pigilan silang gamitin muli ang kanilang banal na sining. Samantala, natagpuan niya si Cedric at siya ay medyo kinakabahan tungkol sa lahat ng nangyayari. Bigla ang sumabog dito at malapit at sinabi niyang may mga taong tiyak na mangangailangan ng gamot kaya kailangan nilang tumulong. Malinaw kay Cedric na hindi niya hahayaan na may mangyari sa kanya at iginiit niyang mas mabuting maghintay na lang sila kung nasaan sila. Sa sandaling iyon, lumapit si Lot sa usok mula sa pagsabog at nakita ang Falmer na lumilipad sa ibabaw ng lugar. Naabot ni Falmer ang kampanaryo ng simbahan at ginamit ang kanyang matalim na paningin para tukuyin kung ilan ang mga nahawa sa lungsod. Dahil sa kakayahang ito, napansin niya na maraming may sakit. Pero nakikita rin niya ang mga lumilipad na ardilya na mabilis na gumagalaw sa mga kalye. Agad siyang bumalik sa paglipad at nakakita kay Bruno sa malayo, mabilis na papalapit para makausap siya. Naluwag siya nang makita siya at pareho silang nagtungo sa mga kabayo para tingnan kung ano ang nangyayari. Isa-isang sundalo ang nagtanong sa isang kabalyero kung ano ang ginagawa niya. Sapagkat kapag winasak sila ng salot, babagsak din agad ang enteritor. Sinabi ng kabalyero na hindi niya alam ang sinasabing salot. Pinaniwalaan silang lumabas nang hindi alam ang tunay nilang misyon. Ipinaliwanag niya na sinusunod lang nila ang utos ng isang lalaking kumokontrol sa populasyon ng ring. Isa pang kabalyero ang nagsabing kaya nitong kumuha ng maraming buhay sa isang kisap sapagkat siya ay sinapian ng masamang espiritu. Lumapit si Bruno at tinanong kung may berdeng buhok siya, peklat sa pisngi at isang mata lang. Agad siyang nakilala ng kabalyero at kinumpirma na siya ang nagpadala sa kanila. Tinatanong ni Falma kung alam niya kung sino ang nasa likod ng lahat at sumagot si Bruno na isang erehe na parmasyutiko na nagngangalang Camus. Habang binabantayan ang mga kabalyero, naantala ang alarma at si Lot ay patungo sa botika. Kung nandyan si Falma, napipigilan siya ni Cedric at sinasabayan upang hindi siya mapag-isa. Kasama si Falma. Nakaramdam siya ng kakaiba at, habang nakatingin sa malayo gamit ang kanyang klinikal na titig, nakita niya ang isang madilim na anino sa bubong ng botika. Nang tanungin ni Bruno kung ano ang nangyari, sabi lang ni Falma na kailangan niyang bumalik agad sa parmasya. Bihira man siyang makaintindi kung anong nangyayari, natatandaan ni Bruno ang mga naunang pangyayari at inakala na nasa syudad si Camel. Iniutos na patunugin muli ang alarma. Nang makarating siya sa botika, nakita ni Lot na nakabukas ang mga bintana sa ikatlong palapag at inakala niyang naroon si Falma. Sa kanyang mga iyon, narinig ni Cedric na muling tumutunog ang alarma at iniutos kay Lot na magtago sa loob ng botika. Ngunit nang mapansin niyang hindi nakasara ang pinto, nagduda siya at sinubukang pigilan siyang pumasok. Hindi niya mapigilan si Lot, napunta siya sa third floor laboratory at naghanap kay Falma, pero wala siyang nakita roon. Naabot ni Cedric siya at natuwa nang makita na wala namang nangyari.
Ngunit sa sandaling iyon, sumulpot si Camel sa likod niya at tinusok siya. Umilingaw si Lot nang marinig niya ang ingay at, nang makita kung ano ang nangyari, sinubukan niyang sumigaw. Ngunit pinatahimik siya ni Camel bago pa siya makapagsalita. Samantala, dumating si Thelma sa botika at, gamit ang kanyang klinikal na paningin, nakita ang dalawang bangkay sa ikatlong palapag. Malapit sa anino na napansin niya kanina. Dumating si Bruno kaagad pagkatapos at iniulat ni Falma ang nakita niya, kaya nagmadali silang pareho papunta sa laboratorio. Pagpasok nila, nakita nilang nasa sahig sina Lot at Cedric. At sa kabilang panig, tinitingnan ni Camel ang lahat ng may paghanga. Hiningi ni Bruno kay Falma ng tulong habang hinaharap niya si Camel. Agad, inaatake siya ni Bruno gamit ang kanyang banal na sining, pinakakawalaan siya ng ilang mga patalim ng yelo. Gayunpaman, walang epekto ang mga pag-atake dahil madali lamang itong pinipigil ni Camel. Kapag lumapit si Falma sa mga bata, ginagamit niya ang kanyang klinikal na paningin at natutukoy ang isang malakas na lason sa kanilang mga katawan. Napagtanto niyang kemikal na lason ito, sinubukan niya ang iba't ibang compound hanggang tuluyang mapawi gamit ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos alisin ang lason, sinubukan ni Thelma na tulungan si Bruno na nalulunod sa epekto nito. Sinabi ni Camel na lahat ng ginagawa niya ay para sa higit na kabutihan dahil naniniwala siyang dumating na ang panahon para umunlad ang sangkatauhan. Sa sandaling iyon, kumukuha siya ng lason mula sa sisidlan pero winawasak ito ni Falma gamit ang kanyang banal na sining. Sinabi pa niya na hindi dapat ganun isagawa ang mga eksperimento at wala na siyang pag-asa. Agad na umatake si Falma at tinamaan siya at sa pagkakataong ito nasaktan talaga siya. Tinatanong niya kung paano siya magkakaroon ng ganitong kapangyarihan nang hindi pinahahalagahan ang kanyang mga ideya. Dahil naniniwala siyang pareho silang naghahanap lang ng katotohanan. Habang nagtatapon ng mga flasks na may kemikal, sinasabi niyang susubukan nilang sirain siya, tulad ng ginawa nila sa kanya. Napapagod sa pakikinig, muling inatake ni Falma siya ng isang nakasisirang hampas. Pinapataas niya siya palabas ng laboratorio at sa bakuran matapos basagin ang pader, tapos naghahanda muling tamaan siya. Ginampanan niya gamit ang tungkod, mabilis niya siyang pinatamaan, na itumba sa lupa, at bago pa siya makareact, muli niyang sinita. Ito ay lumilikha ng makapangyarihang pagsabog ng enerhiya na tuluyang winawasak si Camel. Ang pagsabog ay nagbuga ng sinag ng liwanag paitaas, bumabalot sa buong lungsod ng ningning na kilala ni Solomon bilang santuwaryo ng paglilinis. Isang kakayahan ng panakrapto. Kapag lumabas ang lahat para tingnan kung ano ang nangyari. Lumapit siya kay Falma at niyayakap siya, nagpapasalamat sa pagligtas sa kanya. Ilang araw ang lumipas, ipinaliwanag ni Falma na pagkatapos ng insidente, ipinagpatuloy nila ang paggamot sa Black Plague. Salamat sa pagsisikap ni Helen na ipigil ang pagpasok ng bagong kaso ng sakit sa pamamagitan ng pantalan. Bukod pa riyan, dahil sa pagsisikap ng lahat, halos nawala ng tuluyan ang sakit sa kabisera at mga kalapit na distrito. Pagkalipas ng 2 buwan, nagtipon si Elizabeth sa palasyo para ipahayag na tuluyang natapos na ang epidemya ng salot. Pagbuksan muli ni Falma ang botika, si Jen ang unang dumating. Hindi sila sigurado kung may iba pang darating. Paglabas nila, napansin nilang maraming mga customer mula sa ibang mundo ang naghihintay na pumasok sa botika.